Kasi silang ko pa lang, pinalayas na ako ng mga magulang ko sa pugad ng dragon. At palagi nila akong gustong patayin. Sa huli, itinapon pa nila ako sa pinakapanganib na dungeon ng mga halimaw para hayaan na lang akong mamatay. Dahil lang ito sa kambal kaming isinilang ng kuya ko mula sa iisang itlog, isang pambihirang pangyayari na minsan lang maganap sa 100 taon. Akala ko pa naman, pagkapanganak ko, nasa tuktok na ako ng mundo. Pero hindi ko inasahan na ang tradisyon pala ng mga dragon ay magpalaki lang ng isang anak sa bawat panganganak. Ang mas mahinang sanggol ay kakainin. Ito ang batas ng kalikasan. Kahit na hindi naman ako nagawang kainin ng nanay at tatay ko. Binigyan naman nila ako ng ibang daan patungo sa kamatayan. At ang dahilan pa nila, para raw sa ikabubuti ng kuya kong dragon ang lahat ng to. Matapos ang isang gabing malalim na pag-iisip, diretso nila akong itinapon sa loob ng mapanganib na dungeon. Dito'y naghahari-harian ng mga halimaw na may mataas na antas. Ang dugo ko, na may mataas na uri, ay para sa kanila ay isang pambihirang pampalakas. Kaya naman hindi man lang nag-alala ang mga magulang kong dragon na baka balang araw ay gantihan ko sila. At tama nga ang inaasahan nila. Wala akong kalaban-laban dito, kahit ang mabuhay ay naging isang pangarap na lang. Kahit na ginamit ko ang maliit kong katawan para magtago kung saan-saan. At hindi ako natagpuan ng mga halimaw na may mataas na antas. Pero dahil sa matagal na hindi pagkain at pag-inom, unti-unti na ring nauubos ang buhay ko. Pero noong halos himatayin na ako sa gutom at desperadong naghahanap ng kahit anong makakain. Biglang may naamoy akong bahagyang amoy gatas mula sa madilim na kuweba. Kahit na maasim ang amoy at medyo mabaho pa nga, pero sinasabi pa rin sa akin ng instinct ko bilang isang batang dragon na ito ang amoy ng pagkain. At tanging pang-amoy lang ng isang dragon ang makakaamoy sa kakaibang halimuyak na ito. Sa mga oras na yun, wala na akong pakialam sa kahit anong panganib. Matapos kong tawirin ang ilang mga kuweba, sa wakas, natagpuan ko na ang pinanggagalingan ng amoy. Isa itong kuwebang pabilog ang hugis. Sa gitna ng kuweba, may nakahigang isang dragon na may habang 20 metro. At isa itong subspecies na earth dragon na nasa level 28. Yung tipo na sa isang bahing lang niya, liliparin na ako. At malapit sa pinagmumulan ng amoy, nakita ko ang mga 3 o 4 na sanggol na earth dragon na kasing laki ko. Sa mga sandaling yun, nakapalibot sila sa inang earth dragon at sarap na sarap sa pagdidi. Kahit na hindi maituturing na tunay na dragon ang mga earth dragon, mayroon pa rin silang dugong dragon. Ang pinaka-importante sa lahat, ay pwede kong inumin ang gatas ng inang earth dragon na ito. Gamit ang mga anino, dahan-dahan akong gumapang papalapit sa tiyan ng earth dragon. Nang makita ko ang 4 na batang dragon, hindi ko mapigil ang magulat ng husto. Salamat sa langit, siguro dahil kapapanganak pa lang sa kanila. Hindi pa iminumulat ng mga batang dragon na ito ang kanilang mga mata. Kaya hindi ko kailangang mag-alala na may makapansin sa ginagawa kong pagpapanggap. Matapos makumpirma na hindi ako napansin ng subspecies na earth dragon, hindi ko na napigilan ang gutom na nararamdaman ko. Diretso kong sinunggaban ang didi niya, at nagsimulang sumuso ng malakas. Ang natutulog na subspecies na earth dragon ay biglang natigilan. Hindi niya maiwasang magtaka, nako, sinong anak ko ba ito? Ang lakas naman sumuso, pero para sa kanya, magandang bagay na malakas kumain ng isang anak. Dahil sa kanyang pagiging ina, hindi niya kayang istorbohin ang pagkain ng kanyang anak. Hindi na rin niya iminulat ang kanyang mga mata, habang dumadaloy ang maraming gatas sa aking lalamunan papasok sa aking katawan. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking nanlalamig ng katawan, at unti-unti ring tumataas ang level ko. Siguro dahil nakatakas ako mula sa bingit ng kamatayan, o baka dahil sobrang init sa yakap ng subspecies na earth dragon. Nang mawala ang kaba ko, bumagsak ang inaantok kong ulo at nakatulog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Isang matinding kirot sa aking balat ang biglang gumising sa akin. At kasunod nito, isang dambuhalang patayong mata na mas malaki pa sa akin. Bigla nitong pinuno ang buong paningin ko, habang nakatingin sa mga mata ng earth dragon na halos magbuga na ng apoy. Ang tanging magagawa ko na lang ay magdasal na sana'y mabilis siyang umuya. Para hindi gaanong masakit kapag tinapos na niya ako. Inurong ko ang aking mga paa at kamay, ipinikit ang aking mga mata, at tinanggap ang aking kapalaran. Ngunit naghintay ako ng matagal. Hindi dumating ang kamatayang inaasahan ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakitang hindi na sa akin nakatingin ang earth dragon. Hindi ko alam kung kailan, pero lumingon na pala siya. Ang 4 niyang anak na dragon ay sumususo sa kanyang gatas. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bigla, tila naging komplikado ang titig ng earth dragon. Mula sa galit sa simula, ito'y naging awa. At pagkatapos, nagpakita ito ng bahid ng kawalan ng magawa. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumantong hininga, at dahan-dahan akong ibinalik sa tabi ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa isip ko. Nang tingnan ko ulit ang subspecies na earth dragon, hindi na niya ako pinapansin. Sa halip, dama pa siya at nagsimulang humilik. Ang mga tuta ng earth dragon sa paligid nakakadilat lang ng mga mata. Ay tila tinatanggap ang pagdating ng kanilang mga bagong kapatid. Tuwang-tuwa silang umiikot sa paligid ko. Para silang 4 na tuta na inaamoy-amoy at dinidilaan ako. Ay, shit, hindi naman siguro totoong aampunin ni nanay itong pangit na to, no? Ang kakatwa ng itsura niya. Mukha siyang pinaghalong alien at butiki. Saka ko lang nalaman nang lumapit ako para pakinggan sila. Aba, nilalay pala nilang lahat ako. Binuka ko ang bibig ko at nagsimulang sumigaw.
Sa isang iglap, natigilan sa kinatatayuan nila ang 4 na tuta. Halatang hindi nila inaasahan na marunong pala akong magsalita. Hindi ko rin inasahan na sa pag-level up, mabubuksan pala ang telepathy. Hindi lang ako makakaintindi ng ibang wika ng mga magical beast. Maiintindihan na rin ng ibang magical beast ang mga sinasabi ko. Ganoon lang, payapa akong namalagi sa kuwebang ito sa loob ng 3 araw. Sa mga araw na iyon, naging masaya ang pagsasama namin ng mga tuta. Kahit na kung ano-anong panlalait ang sinasabi nila tungkol sa akin. Pero hindi nila ako kailanman binyuli. At dahil mukha akong maliit, mahina, at pangit, kaya tuwing natutulog, palagi akong pinapalibutan ng 4 na ito. Sa kaunting kaluskos lang, agad akong poprotektahan ng mahigpit ng 4 na magkakapatid. Sinasabihan pa nila akong umatras, ako na isang bag ito. Bawal daw akong gumawa ng kahit anong ingay. At huwag daw maging pabigat, at kung ano-ano pa. Pero sa katotohanan, pinoprotektahan nila ako, na isang tagalabas, gamit ang pag-aaruga nila. Kahit napalihim kong sinuri ang stats nilang 4, mas mahina pa sila sa akin ng higit sa 1 o kalahating level. Gayunpaman, hindi ko sinira ang pag-aakala nilang iyon. Bilang isang pambihirang super magical beast, hindi lang mas mabilis tumaas ang level ko kaysa sa kanila. Sa mga panahong iyon, umakyat ang level ko hanggang level 9. Samantalang ang 4 na magkakapatid na Earth Dragon ay nasa level 4 pa lang. Pagkatapos ng panahon naming pagsasama, turing ko na talagang pamilya ang subspecies Earth Dragon family. At least, mas hamak silang mabuti kaysa sa dragon kong tatay at nanay. Pero ang tanging ikinalulungkot ko lang, ay sa buong panahong iyon, hindi ko man lang nakausap ang nanay na subspecies Earth Dragon. Kahit na ako pa ang maunang bumati sa kanya, isang mapagbantay na sulyap lang ang binibigay sa akin ng nanay na Earth Dragon. Hindi talaga nila ako papansinin, isang dayuhang nilalang. Akala ko ay magpapatuloy lang ng ganito ang mga araw. Ngunit kinaumagahan, isang level 35 lesser subspecies na Kodo Beast ang sumire sa katahimikang ito. Ang subspecies na Kodo Beast na ito ay kapapasok lang sa kuweba. Ang 4 nitong matang kulay pula ay nakatitig ng mariin. Sa 4 na batang subspecies na Earth Dragon, halatang halata na gutom na ito. Nang makita ito ng Earth Dragon, agad niyang ginamit ang kanyang buntot para itabi ang ilang mga anak sa isang sulok ng kuweba. At hamarang siya sa harap ng Kodo Beast. Anumang oras ay pwedeng magsimula ang laban. At hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang matinding labanan. Pero dahil mas mataas ang level ng Kodo Beast, wala nang nagawa ang Earth Dragon kundi ang lumaban ng patayan. Kalaunan, para protektahan ang kanyang mga anak, ang dibdib niya ay natusok ng matulis na sungay ng Kodo Beast. Pero kahit na ganoon, ang mga paa ng Earth Dragon ay pilit pa ring humihila paatras. Kahit nabutas na ang kanyang dibdib, kailangan pa rin niyang pigilan ang pagsugod ng Kodo Beast. Nakita kong ginamit niya ang kanyang mga kuko para sakalin ng husto ang leeg ng Kodo Beast. Pagkatapos ay umungal ito sa galit. Ibinuka nito ang bibig na parang sa peteng. At buong lakas na kinagat ang likod ng Kodo Beast. Sa mga sandaling iyon, dahil sa pagbabanggaan ng 2 dambuhala, nagsimulang magkabitak-bitak ang kuweba. Sunod-sunod na nagsilaglagan ang mga bato. Nang makita ko iyon, agad akong tumalon sa ere. At sa ilang suntok at sipa ay dinurog ko ang mga bato. Pero napakabilis ng pagguho ng kuweba. Halos maubos na ang lakas ko sa pagprotekta pa lang sa 4 na anak. Wala na akong lakas para tulungan ng ina. At higit sa lahat, sa pakikipaglaban sa isang tulad ng Kodo. Isang halimaw na napakakapal ng balat. Wala talagang epekto ang mga atake ko. Sa halip, makakasagabal lang ako. Bigla na lang sumugod na parang nababaliw ang subspecies na Kodo Beast. Ang makapal nitong sungay ay bumaon ng malalim sa dibdib ng inang Earth Dragon. Ang pagkapunit ng dibdib nito ay nagdulot ng di mailarawang sakit. Alam ng inang Earth Dragon na sa labanang ito, wala na siyang pag-asang mabuhay pa. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa kanyang mga anak. Lalo na nang makita niya kung paano ko pilit na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Nakita sa mga mata ng Earth Dragon ang bahid ng kapanatagan. Mabuti na lang at hindi kita kinain noong una. Tila ba sa akin niya sinasabi ang mga katagang iyon. Biglang damilat ang namumulang mga mata ng Lesser Earth Dragon. Ginamit niya ang buong lakas para antugin ang likod ng ulo ng Kodo Beast. Nakayanig ang paguntog na iyon. Agad na lumubog at nagkaroon ng malaking butas ang bungo ng Lesser Earth Dragon. Nadurage din ang kanyang panga. Kahit na para sa makapalang balat na Kodo Beast, hindi pa rin nakayanan ng batok nito ang ganoong klaseng atake. Nagkaroon ito ng malaking butas. Parehong umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng 2 higanteng halimaw. At sabay na bumagsak ng malakas sa lupa. Tapos na ang laban. Huminto na rin ang pagguho ng kuweba. Mabilis kong inalis ang sarili ko at tumakbo papunta sa Lesser Earth Dragon. Pero halos durog-durog na ang ulo niya. Para bang sinasabi nito sa akin. Natiyak na ang kanyang kamatayan. Anak, anong nangyari sa mga anak ko? Ito ang unang beses na narinig kong magsalita ang inang Lesser Earth Dragon. Ang buhay niya ay parang kandilang malapit ng maubos. Dahil sa durog niyang panga, hindi maintindihan ang kanyang mga salita. Habang nakaharap sa tanong ng inang Lesser Earth Dragon, sinubukan kong pigilan ang aking konsensya. Dahil patay na ang 4 niyang anak, lahat sila ay nadaganan ng gumuhong mga bato hanggang mamatay. Dahil sa sobrang dami ng mga bumabagsak na bato, kahit anong gawin ko ay hindi ko nagawang harangin ang lahat ng bumabagsak na bato. Kahit na pinalad akong makaligtas. Pero ang mga araw na kasama ko ang 4 na maliliit na dragon, ay sariwa pa rin sa aking isipan. Itinuring pa nila akong kapatid.
Ilang minuto lang ang nakalipas, masigla pa silang naglalaro. Ngayon, mga wala ng buhay na katawan na lang sila sa ilalim ng mga bato. Ang mga anak ko, ayos lang ba sila? Durog na ang mga mata ng inang Lesser Earth Dragon. Ginamit niya ang kanyang huling hininga para magtanong ng may pag-aalala. Puno ng pag-aalala para sa kanyang mga anak ang tono niya. Naramdaman ko ang matinding pagkabagabag ng konsensya, na parang bombang sumasabog sa dibdib ko. Halos maduraj na ang lahat ng ngipin ko sa pagtitiis. Pilit kong pinipigilan ang lungkot na namumuo sa loob ko. Napakalaking swerte nga naman. Nawalan lang sila ng malay dahil sa pagyanig. Ligtas silang lahat, di ba, inay? Ligtas talaga silang lahat, nang marinig ito ng inang dragon. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkamatay ko, kainin mo ako. Agad akong natigilan sa mga sinabi ng inang dragon. Ipinanganak kami sa piitan. Ito ay isang likas na sumpa, kaya hindi dapat masayang ang anumang yaman. Ito na ang huling sustansyang maibibigay ko sa aking mga anak. Hindi ko alam kung bakit ang isang tulad mo, isang napakalakas na halimaw ay napadpad sa piitang ito. Pero bilang ganti sa pag-ampun ko sa'yo, pakiusap, alagaan mo ang aking mga anak. Sa sandaling iyon, hindi na makapagsalita ang nanginginig na inang dragon. Sa kanyang huling paghinga, tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Sa huli, bakas sa kanyang mukha, ang kaligayahan ng malaman niyang ligtas ang kanyang mga anak. Payapa siyang pumanaw. Naging kasentahimik ng kamatayan ang kuweba. Nakanganga ang bibig ko, hindi ko magawang umiyak. Dahil sa oras na umiyak ako, makakaakit lang ako ng mas maraming halimaw. Pero parang may batong bomara sa puso ko. Ang inang dragon na umampon sa akin. Ang 4 na batang kasama ko araw at gabi, sa isang iglap, ay naging 5 katawan na lang. Ito ang unang beses na kinausap ako ng aking yaya. At ito pa ang naging huling palm niya. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na hindi ko pa naramdaman noon. Ang tumama sa aking likuran na parang baha. Pero hindi ako binigyan ng realidad ng oras para magdalamhati, kasabay ng isang nakabibinging pagsabog. Ang Kodo Beast na dapat ay patay na ay nanginginig na tumayo. Kasabay nito ang pag-ungol ng isang nagwagi. Sa kanyang mga mata, ang natitira na lang sa harapan niya ay ang mga maliliit na dragon na walang kalaban-laban. Pero ibinaba ko ang aking ulo at mahigpit na ikinuyom ang aking mga kuko. Habang nakaharap sa dambuhalang ito, walang takot sa nanginginig kong boses. Puno ng walang katapusang pagnanais na pumatay. Kodo Beast, ako mismo ang papatay sa'yo. Pagkasabi ko niyan, sumigaw ako ng malakas. At direktang sumugod sa subspecies na Kodo Beast. Akala ng Kodo Beast ay tapos na ang lahat. Handa na sana itong magpakabusog sa pinaghirapan nitong pagkain. Hindi nito inasahan na may isang maliit na anak, na bigla na lang susugod para atakihin siya. Kahit nasugatan ito, pero ang sirain ng makapal nitong balat, ay halos imposible para sa akin sa ngayon. Pero mayroon pa ring ilang paraan. Ang totoo, si nanay na ang gumawa ng daan para sa aking tagumpay. Ang paraan para malusutan ang depensa niya ay, ang sugat na ginawa ni nanay sa likod ng batok nito. Umungol ako ng malakas at naging isang guhit ng liwanag, at dumiretso sa likod ng ulo ng Kodo Beast. Inunat ko ng husto ang aking mga kuko at buong lakas na itinarak. Saka pinunit ang sugat. Ang nag-aalab kong pagnanais na pumatay ay umabot sa sukdulang hindi ko pa narating. Sa isip ko, wala nang iba kundi ang patayin ng Kodo Beast na ito. Pero ang leader ng Kodo Beast sa harapan ko ay umabot na sa level 88. Ang lakas nito ay pambihira, dahil sa bentahe ng aking lahi, kaya kung subukang lumaban sa mas mataas ang level sa akin. Pero sa kasamaang palad, napakalaki ng agwat ng aming level. Sa bingit ng kamatayan, inatake ang Kodo Beast ng isang malakas na asul na enerhiya. At agad itong naglaho. Kasunod nito, isang dambuhalang anyo na may taas na daan-daang metro. Ang biglang lumitaw sa aking paningin. Isa itong mukha na parang balhina. May taas at haba na daan-daang metro. Kaya hindi mo makikita ng buo ang anyo nito sa isang tingin. Sa kabuuan, para itong isang balhina na may malalaking binti. Sa pagharap sa dambuhalang halimaw na ito, wala akong kahit anong balak na lumaban. Tanging takot at kawalan ng pag-asa ang pumuno sa akin. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng data ang lumitaw sa harap ko. Leviathan, level 355. Uri, legendary class na super high rankang na halimaw. Ang mas nakakatakot pa, ay ang tanawing una kong nakita sa ilalim ng data. Narito ang sumusunod na 2 paalala. Ang nilalang na ito ang nasa final report ng Chuandong Underground City. Pakiusap, huwag ninyo itong labanan. Paalala, ipinagbabawal na subukang kausapin ito gamit ang isipan. Dahil sa aking pagiging hamak, buhay pa ako. Dahil dito, tuluyan akong binaliwala ng halimaw na iyon. Hindi man lang ako kwalipikadong maging biktima niya. Kahit anong panganib pa ang hinarap ko noon. Kahit noong kaharap ko ang Kodo Beast, lagi akong nananatiling kalmado. Pero itong dambuhala sa harap ko ngayon ay talagang kinatatakutan ko. Ang takot ay mabilis na gumapang mula sa aking gulugod papunta sa buong katawan. Umabot sa puntong panandalian kong nakalimutan huminga. Ito ay isang bagay na nakaukit sa DNA ng lahat ng nilalang. Ang pinakapangunahing takot sa lahat, ang demonyong halimaw na ito na tinatawag na Leviathan. Maituturing na pinakamalakas sa lahat ng mga halimaw. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan. Saka lang ako naglakas loob na huminga nang hindi ko na marinig ang mga yabag niya. Ang final boss ng Chuandong Underground City. Bakit siya nagpakita sa unang level? Sa ngayon, wala akong oras mag-isip.
Ang pagtakas sa lugar na ito ang pinakamahalaga, kahit na bali ang kanang binti ko. Pero nagpa siya akong mag-evolve dito mismo, para mabilis na maibalik ang aking kondisyon. Ang pag-level up ang pinakamainam na paraan para manumbalik ang lakas. Sa bawat level up, napupuno ang lahat ng aking stats, at natatanggal ang lahat ng mga negatibong epekto. Nang makumpirma kong wala ng ibang halimaw sa paligid, tiningnan kong muli ang mga evolution option. Bagamat ang Yang Zulong ang pinaka-tradisyonal na paraan ng evolution, pero magiging dahilan ito ng paglaki ng aking katawan, na maglilimita sa aking kakayahang gumalaw sa makipot na dungeon. Ang iba pang mga pagpipilian ay ang Small Young Dragon at ang Corrupted Young Dragon. Pagkatapos kong basahin ng maigi ang description at mag-isip, nagpa siya akong piliin ang opsyong Corrupted Zulong. Pagdating sa mga attribute, sa isang pabago-bagong kapaligiran sa ilalim ng lupa, ang kailangan para mabuhay ay hindi isang partikular na uri ng enerhiya, kundi mas maraming diskarte para makaligtas. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang Corrupted Zulong ang may pinakamaliit na katawan sa tatlong evolution path. Maaaring tanggalin ang kahinaan ng sarili kong dark attribute, at magkakaroon ng bagong talent skill, ang 5-leaf power. Kahit paano ko isipin, ang Worsen ng Candle Dragon ang laging pinakamagandang pagpipilian. Naibigay at natanggap na ang evolution command. Magaganap ang evolusyon sa loob ng 10 segundo. Sa sumunod na sandali, naramdaman ko ang init na bumabalot mula sa aking kalooban. Kasunod nito, sumakit ang buo kong katawan. Nawala ang pagkahilo na dulot ng lamig at pagkawala ng dugo. Tumubo ng muli ang kanang binti kong nakagat. Ang laki ng katawan ko ay lumiit mula 80 cm hanggang sa halos 60 cm. Pero kahit na mas lumakas ako ng husto, naging kulay dark purple din ang dati kong mga kaliskis ng dragon. At kumikinang ito na parang metal na chrome. Tila mas lalo pa itong tumibay. Hindi na ako makapaghintay at binuksan ko ang aking attribute panel. Nagulat ako nang matuklasan na ang evolusyong ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng mga bagong skill. Nagkaroon din ng malaking pag-angat ang aking mga attribute. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay umabot na sa Magical Beast class ang dati kong rank. Pero ang rare species ay naging scarce species na lang. Nangangahulugan ito na bumaba ng isang level ang Magical Beast level ko. Pero hindi ito mahalaga. Ang taas o baba ng Magical Beast level ang nagtatakda ng potensyal sa hinaharap. Pero sa ngayon, hindi ko man lang masiguro ang sarili kong kaligtasan. Kaya bakit ko pa iintindihin ang mga bagay na ito? Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang makaalis sa nakakatakot na lugar na ito. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit ang Holy Majestic Leopard, na si Leviathan ay nagpakita sa floor na ito. Pero alam kong may masamang mangyayari sa floor na ito. Kahit ano paman, hahanap muna ako ng pagkakataon na I level up. Ayokong manatili kasama ang ganoong klaseng halimaw. Kaya nagpa siya akong maglakad sa direksyong papalayo kay Leviathan, para maghanap ng mga natitirang magical beast. Pagkatapos ng evolusyong ito, ang mga Kodo beast na dating banta sa akin, ngayon ay napakadali na lang talunin. Bago ang evolusyon, ang pagtalo sa isang Kodo beast ay nagbibigay ng 600 experience. At ngayon, sa paglamon sa Kodo beast, makakakuha pa ako ng karagdagang 100 experience. Pero pagkatapos ng evolusyon, ang pagpatay sa isang Kodo beast ay nagbibigay lang ng 200 experience. Habang ang pagpatay sa isang level 10 na Kodo beast ay nagbibigay lang ng 30 experience. At para naman sa experience Minotaur, wag na nating pag-usapan. Ang pagpatay sa isa ay nagbibigay lang ng 5 experience. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng Minotaur sa isang floor, hindi pa rin ako makakapag-level up. Naramdaman kong ang mga monster sa floor na to ay hindi na nakakatulong sa pag-level up ko. Sa katunayan, noong namatay ang healer, nahanap ko na ang daan papunta sa second floor. Dahil hindi na ako makabalik sa naunang floor. Habang nagpapa-level ako sa unang floor, may nakita akong butas sa lupa na katulad ng nasa floor 0. Ang makinis at hugis itlog na umbok sa ibabaw nito ay may bakas ng pagyeyelo. Malinaw na ito ay dahil sa mataas na temperatura na tumunaw sa bato. Na pagkatapos ay muling tumigas. Ang kakaibang anyong ito ay walang dadang gawa ng isang Leviathan. Sa di kalayuan, muli kong narinig ang kakaibang dagandong ng Leviathan na parang balhina. Malakas at malalim, matindi at buo, muling bumalat sa akin ang takot. Hindi ko na malayang tumalon na pala ako sa daanan papuntang second floor. Matapos ang ilang minutong pagbagsak, nakarating din ako sa second floor. Dumiretso ako sa isang piraso ng baluti ng tao. Dahan-dahan kong inalis ang piraso na bumaon sa hita ko. At saka naglakad pasulong. Mukhang bahagi ito ng isang armor knot. Ibig sabihin ba nito, may sibilisasyon ng mga tao sa second floor ng dungeon? Pero mabilis ko ring iwinaksi ang ideyang iyon. Ang ganitong klase ng baluti ay hindi sapat para labanan ang atake ng mga monster. Kahit na may sibilisasyon ng tao sa dungeon, hindi sila gagawa ng ganito kapermang pero hindi naman praktikal na gamit. Ibig sabihin ba nito, may mga tao mula sa labas na nakapasok sa dungeon? Teka, kung iisipin, hindi ba't mga tao ang namumuno sa mundong ito? Sa ngayon, ito lang ang naiisip kong posibilidad. Bigla, sinabi sa akin ng aking dragon instinct, na mayroong presensya sa likuran ko. Tumingon ako para tingnan. Isa siyang dalaga na may mga matang parang hiyas, at mahabang buhok na kulay aqua blue. Nakasuot siya ng simpleng martial arts uniform at nakatago sa isang sulok habang pinagmamasdan ako. Ang pino at masigla niyang dating. Agad na tumama sa puso ko. Siya na talaga ang pinakagusto kong ideal type.
Nang magtama ang aming paningin, biglang nanginig ang buong katawan ng dalaga. Ang tingin niya sa akin ay para bang nakatingin sa isang halimaw na kayang wasakin ang mundo. Pero ako, medyo natulala, dahil siya ang unang tao na nakita ko mula nang ako'y muling nabuhay. Ang ganitong kagandang itsura, nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi pa ako tapos magsalita, natambas sa sahig ang dalaga sa sobrang takot. Pilit niyang itinutulak ang sarili paatras gamit ang mga binti. Nasa likod niya ang malamig na pader na bato, kaya wala na siyang maatrasan. Alam na alam ko naman kung ano ang itsura ko ngayon. Mahigit 60 sentimetro at medyo chubby. Dapat sana ay napaka-cute ng aking anyo bilang batang dragon. Kahit na umitim ang kaliskis ko pagkatapos mag-evolve, hindi naman dapat ganito nakakatakot. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit ka nandito. Sinubukan kong maging mahinahon para ipakita na pala kaibigan ako. Nagsasalita ng wika ng tao. Isang super high rank na halimaw. Bakit may super high rank na halimaw sa ikalawang palapag? Mukhang ang kakayahan kong magsalita ang tuluyang nakatakot sa kanya. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga salitang humihingi ng tulong. Teka, Ineng, huwag kang mag-alala. Hindi ako mabuting tao. Ay, hindi pala. Ang ibig kong sabihin, hindi ako masamang tao. Akmang lalapit na sana ako para magpaliwanag nang bigla siyang sumugod. Sipa ng Diyos ng hangin. Isang malakas na sipa ang eksaktong tumama sa aking sentido. Dahil nagpabeya ako, hindi ko naiwasan ang malakas na ataking iyon. Pero, kakarampot lang ang nabawas sa aking life points. Ang ganitong klase ng atake ay parang isang marahang kurot lang ng daliri. Nang tingnan ko ang kanyang stats, doon ko lang nalaman. Napakababa pala ng stats ng level 19 na monk na ito. Ang 2.5 beses na agwat ng level namin ang dahilan kung bakit hindi niya mabasag ang depensa ko. Sa halip, ang paa niyang tumama sa ulo ko. Ang kanyang kanang binti ay malubhang napilayan. Huwag, Master Ginge, iligtas niyo ako. Hindi ininda ng dalaga ang kanyang mga sugat. Para siyang nakakita ng multo habang tumatakbo papalayo sa kailaliman ng kuweba. Hoy, huwag kang basta-basta tumakbo, delikado riyan. Ang second floor ng dungeon ay hindi hamak na mas nakakatakot, kaysa sa kaya niyang harapin sa kanyang lakas. Nang akmang hahabulin ko na siya, isang dambuhalang gagamba ang biglang bumagsak mula sa itaas. Papalayo na sa paningin ko ang kayat na dalaga. Ang ganitong pagharang sa pagkakataon kong makakilala ng tao, ay nagpasiklab ng galit ko. Sinulyapan ko ang pangkaraniwang stats ng level 49 halimaw na gagamba. Pabilis akong sumugod dito, at direktang sinipa at dinurog ang matigas niyang mukha. Ang dambuhalang halimaw na may bigat na 2 tonelada, ay tumilapon ng mahigit 10 metro dahil sa sipa ko. Habang pinapanood kong tumayo ang nanginginig na halimaw, kumukulo ang dugo ko sa galit. Maghahanap ako ng babae, kaya umalis ka sa dinadaanan ko. Ang matinding lakas ng dragon ay siyang nagwasak sa mga batong haligi sa paligid. Nag-anyong dark purple na sinag ng liwanag ako, at sapilitang tinagos ang katawan ng halimaw na gagamba. Itong halimaw sa second floor ay hindi man lang nakaungol bago ito namatay noon din. Anunsyo, tumaas na ang iyong level. Kasalukuyang level, Siyam. Sa sandaling iyon, wala akong pakialam sa sayang dulot ng pag-level up. Ginamit ko ang lahat ng aking pandama at walang tigil na naghanap sa paligid. Pero sa buong pasilyo ng dungeon, wala nang bakas ng dalaga. Napaluhod na lang ako sa sahig, gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Pagkalipas ng 5 araw, umakyat na ako sa level 11. Habang inunguya ang tuyo at parang kahoy na karne ng hayop, sinimulan kong balikan ang mga nangyari sa 5 araw ko sa dungeon. Ang kapaligiran sa second floor ay mas komplikado kaysa sa first floor. Minsan, umuulan pa nang walang anumang babala. Sa maputik na daan na ito, nakakita ako ng maraming bakas ng paa ng mga tao. Sa tansya ko, hindi bababa sa daan-daang tao. Ang exploration team na dumaan dito. Kung mahahanap ko lang ang mga taong ito, baka sakaling mahanap ko na ang paraan para makalabas sa dungeon. Basta ko na lang pinulot ang isang mabigat na silver armor sa sahig. Tinry ko itong tusukin ng bahagya. Itong klase ng armor na itinuturing na pinakamahusay ng mga tao, ay kasimrupok lang ng papel sa harapan ko. Kahit pa yung tinatawag na huwad na banal na espada, ay nabali ko lang na parang biskwit. Ibig sabihin ba nito na naging ganito na ako kalakas? Sa isang paraan na hindi ka panipaniwala. Samantala, sa malayong palasyo ng hari, ay nababalot sila sa kalungkutan at pag-aalala. Ang maringal na emperador ay namumutla ngayon dahil sa pagkatalo. At pagkaubos ng buong hukbo, ang pagsalakay na ito ay ako ang nagpasimula. Hindi ko inaasahan ang pagkasawi ng napakaraming batang mandirigma, ngunit ako rin ay may responsibilidad na hindi matatakasan. Kamahalan, mangyaring ipag-utos ang aking kamatayan, upang mapawi ang galit ng mamamayan. Habang sinisisi ni Master Ginge ang kanyang sarili, tinanong ng hari kung bakit sila natalo kahit 3 beses ang dami ng kanilang hukbo. Nanginginig na binigkas ni Master Ginge ang ipinagbabawal na pangalan. Nakaharap namin sa ikalawang palapag ang final boss ng dungeon, si Leviathan. Ang buong korte ay nabalot sa nakabibinging katahimikan. Dahil nangangahulugan ito na lubusan ng nagalit ang kalooban ng dungeon. Samantala, ako naman ay nagtitiis sa ibang klaseng paghihirap na mahirap ipaliwanag para mabuhay sa dungeon na ito. Kailangan kong patuloy na lumunin ang lahat ng uri ng nilalang. Hinding-hindi ko inakala na dahil sa hindi balanseng pagkain, ay mararanasan ko ang hirap ng pagtitibi. Matapos kong gawin ang lahat para maresolba ang personal kong problema, nakatanggap pa ako ng experience reward.
Anunsyo, nakakuha ng 50 experience points. Sinabi sa akin ng system, na kailangan kong i-level up ang aking gluttony skill. Hanggang level 4 para tuluyang mawala ang problema. Habang hinihimas ko ang aking tiyan at naghahanap ng susunod na bibiktimahin. Biglang may kung anong kilabot ang gumapang sa likod ko. Ang sobrang siksik na hangin ay parang isang hindi nakikitang patalim na biglang dumaan sa aking noo. Ang napakalakas na pisikal na wind blade ay diretsyong nag-iwan ng mga kislap sa matitigas kong kaliskis ng dragon. Hindi pa man ako nakakatayo ng maayos. Ang maliit na anyo na yun ay bigla na lang lumitaw sa aking likuran. Natanggal ng matatalim niyang kuko ang ilang kaliskis sa aking mukha, at nakaramdam ako ng matinding kirot mula sa dilim. Isang maliit na anyo na may 2 buntot. Ang dinidilaan nito ay ang mga bakas sa dulo ng kanyang mga kuko. 2 taman at hindi pa rin kita napatay. Kaya naman pala naglakas loob kang pasukin ang teritoryo ko. Mukhang may ibubuga ka nga. Sa itsura mo, mayroon kang skill na telepathy, no? Kung ganoon, nagkakaintindihan pala tayo. Pero kahit na ano pa, dahil nakapasok ka na sa teritoryo ko, huwag ka nang umasang makakalabas ng buhay. Habang tinitingnan ko ang nilalang sa dilim na naglalabas ng mapanganib na aura. Muli akong pumustura para umatake. Ang bilis. Hindi ko akalaing makakaharap ako ng ganito kalakas at kahirap na kalaban. May mga malabong anino na patuloy na dumadaan sa paligid ko. Napakabilis nito na halos hindi na masundan ng aking mga mata. Sa pamamagitan lang ng sarili niyang lakas, nakagawa siya ng isang ilusyon na tila napapaligiran ako ng 12 ng tao. Ang perception ko na umaabot sa 370 puntos ay hindi man lang makasabay. Ang kabuuang agility ng kalaban ay malamang na lumagpas na sa 2,000. Sa sobrang bilis, ni hindi ko man lang masilayan ang tunay niyang itsura. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa likod na parang pinupunit. Ang pinakamatibay kong kaliskis ng dragon ay madali lang hiniwan ng matatalim niyang kuko. Sa likod, mabilis akong lumingon at sumuntok pero hangin lang ang tinamaan ko. Kasunod noon, nagkaroon ng ilang hiwa sa braso ko na abot hanggang buto. Dahil sa pagod kanina, halos maubos na ang lahat ng lakas ko. Ang kalaban ay umaasa lang sa mga piercing attack at walang taglay na kahit anong magic. Malinaw na isa itong specialized na kalaban na itinaas ang bilis nito sa sukdulen. Kung hindi ko to matatapos agad, tiyak na mauubos niya ako. Sa mga oras na ito, bumaba na sa kalahati ang aking life points. Sa malabo kong paningin, muling naputol ng kalaban ng isang bahagi ng buntot ko. Kung magpapatuloy pa to, siguradong mamamatay ako. Agad akong nagbigay ng utos. Truth, buksan mo ang skill tree. Matagal ko nang solo ang mga komplikadong skill route na iyon model. Na-unlock ang Dragon Perception. Na-unlock ang Mental Focus. Na-unlock ang Impulse. Sa paglagay ng 7 unlock points, lubusang nagbago ang mundo sa paningin ko. Sa sandaling ang Dragon Vision ay naging Dragon Perception. Nakita ko ang katotohanan ng mundo. Hindi lang ang realidad ang kaya kong makita. Kaya ko ring hulaan ang mga kahinaang wala pa roon. Dito. Isang malakas na kalabog, ang anino na mabilis na gumagalaw, ay para bang sinadya nitong banggay ng kamao ko at tumalsik palayo. Bago pa man makatayo ng maayos ang kalaban mula sa mga guhong bato. Sumugod na ako na parang isang granada. Impulse, ginamit ko ang halos lahat ng aking lakas para makuha ang 20 beses na bilis sa isang iglap. Ang bilis ng aking tuwid na pagsugod ay hindi man lang nagawang tapatan ng speed type na halimaw na ito. Sa gitna ng malakas na ugong, nahawakan ko gamit ang isang kamay ang bukong-bukong niyang akmang aalis. Mental focus, sa pagbagal ng aking pandama sa oras ng ilang beses. Tinitigan kong mabuti ang biktimang ito. Huli ka, ngumisi ako, isang malademonyong ngiti. Matagal nang namumuo sa lalamunan ko ang nagbabagang Taisho Dragon Breath. Taisho Dragon Breath, ang matingkad na asul na apoy ay bumuhos na parang baha. Ang basang kuweba ay agad na natuyo sa isang iglap. Matapos mawala ang apoy, ay naamoy na sunog sa hangin. Habang hinihingal, tiningnan ko ang data. Ngunit nalaman kong hindi man lang gumalaw ang experience points ko. Ibig sabihin, nagawa niyang makaligtas sa ganoong klaseng atake. Kinakabahan akong naglakad papunta sa sulok ng mga guho. Ngunit sa tanawin sa aking harapan, biglang nanikip ang dibdib ko. Isa pala siyang dalaga na may mahabang buhok na kulay sakura. Ang dati niyang magandang mukha ay kalahati ng nasira dahil sa pagkasunog sa mahika. Ang mga tainga ng pusa sa ibabaw ng kanyang ulo ay sunog na. At nabawasan pa siya ng isang buntot. Malinaw na isinakripisyo niya ang kanyang kanang kamay. At gumamit ng mga wind blade para salagin ang karamihan sa pinsala para mabuhay. Habang tinitingnan ng data ng mutated Nekomata na ipinapakita ng Eye of Truth. Napuno ang dibdib ko ng konsensyang hindi ko pa nararamdaman kailanman. Muntik ko nang mapatay ang isang babaeng may tainga ng pusa. Isang Nekomata. Dapat ay karaniwan lang ang ganitong halimaw sa ikalawang palapag ng dungeon. Pero hindi ko inakala na makakatagpo ako ng isang mutant na naganyong tao. Maliban sa pares ng tainga ng pusa at 2 buntot niya. Mukha talaga siyang isang magandang dalaga. Kahit na malaking bahagi ng katawan niya ang napos ng Dragon's Breath ko. Hindi pa rin ito maitago ang kanyang pinong mukha. Ako, isang otako na may kaluluwa ng tao, ay hindi ko maatim na tapusin siya sa mga oras na ito. Kahit alam kong bawal maging maawin sa loob ng dungeon. Pero hindi ko talaga kayang sirain ang obra maestrang ito ng may kapal. Anong problema? Hindi mo pa ba ako papatayin? Initigan niya ako ng matalim gamit ang natitira niyang mata. Puno ng determinasyong mamatay at hinanakit ang kanyang boses.
Napakamot ako sa ulo at gumawa na lang ng katawa-tawang palusot. Hindi masarap ang karne ng pusa, maasim at mapakla, at saka, ayoko ng mga payat na tulad mo. Mahina siyang suminghal, at puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Inaakala mong mukha akong mahina, kaya naaawa ka sa akin at hindi mo ako makain. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, sa susunod, ako naman ang papatay sa iyo. Hindi ko na lang siya pinansin, at medyo natawa pa. Kanina, para lang matalo siya. Gumastos ako ng 7 mahalagang unlock points. Para matalo ka, gumastos ako ng 7 unlock points. Bakit mo ako inatake? Kitang-kita namang naglalabas ako ng Dragon's Might para magbigay ng babala. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong magpakamatay. Bakit mo ako sinugod? Malamig kong tanong ulit, habang nagpapakita ng pagnanais na pumatay. Pumasok ka sa teritoryo ko. At kung saan-saan ka pa damumi sa teritoryo ko. Sino pa ba ang aatakehin ko kundi ikaw? Parang tinamaan ako ng kidlat sa sobrang kakatuwang dahilan niya. Sa lahat-lahat ng ito, dahil lang pala sa masakit kong pagdumi kanina. Grabe talaga ang pagiging territorial ng mga pusa. Wala ka talagang pinipiling pagkakataon. Para lang sa maliit na bagay na iyan. Anong maliit na bagay? Pasiganyang tanong, puno ng galit. Ganyan ka kalakas. Sa ikalawang palapag, isa ka sigurong pinakamalakas na halimaw, di ba? Kahit ganoon ka simpleng kaalaman, hindi mo alam. Wala akong nagawa kundi iunat ang aking mga kuko at sabihin ang totoo. Ang totoo niyan, wala pa akong 1 buwan sa dungeon na ito. Imposible, dahil sa tindi ng kanyang emosyon, nangisay siya sa sakit. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya sa akin na may komplikadong ekspresyon. Napakaganda ng kapaligiran sa labas. Malaya kang nakakadala sa kagubatan. Yung iba, nagugustuhan pa ng mga tao. Ginagawang sakayan, para mamuhay ng walang inaalala sa pagkain at damit, miyaw. Bakit ka pa pupunta sa isang bulok na dungeon na tulad ng sa amin? Tahimik lang akong nakikinig sa mga inosente niyang sinasabi. Bilang isang dragon, alam ko na kung gaano kalupit at kahigpit ang sistema sa mundo sa labas. Kahit na madyugo at marahas sa dungeon, ito ang pinakatunay na lugar kung saan ang malakas lang ang nabubuhay. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, wala akong balak sayangin ang laway ko para itama ang pananaw niya sa buhay. Ang matinding sakit mula sa kanyang mga paso ay nagpasimula sa kanyang pagpilipit at paghihirap. Ano pang hinihintay mo? Talo na ako, patayin mo na ako. Gusto mo bang nakikitang nahihirapan ako? Habang tinitingnan ko ang kaawa-awa niyang itsura na para bang humihingi ng kamatayan. Bigla akong nag-alinlangan, kung lilito ang ganitong awa sa gitna ng laban. Siguradong ikamamatay ko ito, nang handa na akong magmatigas at tapusin ang lahat. Isang nakabibinging ingay na parang nagigiba ng mundo ang dumurog sa mga pader na bato sa paligid. Ang buong palapag ng dungeon ay walang tigil na yumayanig at tumatagilid. Gumagalaw na naman ba ang mga taong iyon? Hindi talaga sila takot mamatay. Mga tao, agad kong sinunggaban itong mahalagang impormasyon na makakapaglabas sa akin dito. Anong mga tao? Nahirapan siyang ikwento sa akin ang kasalukuyang sitwasyon sa ikalawang palapag. Kamakailan lang, dumating na naman ang mga tao para salakayin ang dungeon. At muli na naman silang nilampaso ng boss sa 2nd floor. Dinala ng ilang mga tao na tila mga pinuno, ang pinakabatang grupo ng mga tao para tumakas. Ang mga natirang malalakas na mandirigma, ay nanatili sa 2nd floor. Sa mga panahong ito, patuloy nilang sinusubukang malampasan ang 2nd floor. Para makaalis sa dungeon. Pero paano naman nila matatalo ang boss? Laging maraming nalalagas sa kanila. Ngayon, mukhang sumusubok na naman sila. Sa pagkakataong ito, ganito kalaki ang epekto. Malamang ay isusugal na ng lahat ng natitira ang kanilang buhay. Itatanong ko na sana kung paano pumunta sa kinaroroonan ng boss. Nang biglang sumabog ang batong pader sa tabi ko at kumalat ang makapal na alikabok. Isang makisig na binatang nakasuot ng pilak na baluti. Ang kaawa-awang gamulong sa aming harapan. Ang hawak niyang gintong espada ay puno ng mga nakakakilabot na lamat. Halimaw, isa ba to sa mga alagad ng boss? Agad niya kaming natuklasan ni Nekomata. Agad na napuno ng puot ang kanyang mga mata at determinasyong lumaban hanggang kamatayan. Kapitan Feng, may mga alagad na halimaw dito. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-focus lang kayo sa halimaw. Sigaw niya ng buong lakas sa may durog na pader. Para patatagin ang loob ng kanyang mga kasama. Ang nag-aalab niyang pilak na diwan ng pakikipaglaban ay nagbigay liwanag sa paligid na parang araw. Laban, mga lintik na halimaw. Ngayon, mamamatay kayo, o ako ang mamamatay. Natulala na lang ako habang nakatingin sa kaawa-awang taong ito na puno ng puot. Ano bang kinalaman ko rito? Ang gulo mo, magsasalita pa lang sana ako para magpaliwanag. Nang bigla na lang sumugod ang binata na parang isang palaso. Mamatay ka. Sa aking paningin, ang malakas niyang atake ay parang naka-slow motion lang. Walang kahirap-hirap akong umiwas. Ang matalas na hangin mula sa espada ay dumapis lang sa aking noo. At winasak nito ang batong pader sa aking likuran. Sinubukan kong pigilan ang walang kabuluhang away na ito. At ako ay nagsalita, malaalamat na napakataas na uri ng halimaw. Narinig niya ang sinasabi ko. Sa halip, namutla siya at pinagpawisan ng malamig. Para sa kanya, isa akong batang malaalamat na halimaw na dapat lipulin. Nagpapakabayani pa sa sarili niyang isip para lang gawin akong tuntungan para sa mga susunod na henerasyon. Halos matawa na ako sa galit dahil sa mga katawa-tawa niyang imahinasyon. Patawad, Mentor Ginge, para sa mga susunod na henerasyon. Gagamitin ko na ang skill na yun. Hoy, teka, nakikinig ka ba sa akin?
Ang malaking espada sa kamay ng binata ay marahas na ng inig. Critical breakthrough. Isang marahas na kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa bawat butas ng kanyang balat. Ang kulay pilak niyang battle aura ay biglang hinulayan ng kakaibang matingkad na pula dahil sa tumagas na dugo. Gulat na gulat akong tiningnan ang kanyang pilit na paglampas sa limitasyon ng kanyang stats panel. Ganitong klaseng skill na nakataya ang buhay. Malinaw na ipinagpapalit niya ang kanyang buhay para sa lakas sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, ang iba't ibang stats niya ay tuluyan ng dinaigang sa akin habang manubha ang aking mga sugat. Para sa mga susunod na henerasyon, mamatay ka na, halimaw. Bigla siyang lumitaw sa harapan ko na para bang nag-teleport. Napakalaki ng liwanag mula sa kanyang espada, parang isang watawat na kulay dugo. Ginamit ko ang buong lakas ng aking mga binti para desperadong umiwas. Para siyang nakadikit sa akin at hindi ko talaga matakasin. Wala na akong inalintana pa. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo ako sa tabi ng walang malay na Nekomata. Pinasan ko siya sa aking balikat at mabilis na tumakbo. Bitawan mo ako. Anong binabalak mo? Itong pusa na to, kinagat at kinalmot pa ang noo ko. Tumahimik ka. Hinawakan ko ang batok niya. Nanginig ang katawan niya at bigla siyang nanlambot. Bitawan mo ako. Meow alternasyon. Ang ulan ng gintong espada sa likuran ko ay patuloy pa ring bumubuhos. Wala naman akong gamot sa ubo. Bakit ba lagi mo na lang akong hinahabol? Dahil sa sobrang pagod, ang sugat ko ay walang tigil sa pagdurugo. Ang life points ko ay bumaba na sa 200. Halimaw, huminto ka. Hindi ako tatakbo. Tatayo lang ako dito at hahayaan kitang patayin ako. Tanga ka ba? Hayop kang halimaw ka. Ilan na sa mga kasamahan namin ang pinaslang mo. Ngayon, wala ka man lang bang lakas ng loob na labanan ako? Kailan ko naman pinatay ang mga kasama mo? Kung magulo ang isip mo, linisin mo muna, pwede ba? Habang nagmumura, lumingon ako para obserbahan siya. Napansin ko na ang kanyang stats ay biglang bumabagsak dahil sa sobrang pagod. Dahil sa pagkaubos ng lakas, nanghihina na siya. Dahil nagpupumilit kang ibigay ang huling atake na itataya ang iyong buhay. Kung ganoon, hindi ko na rin pipigilan ang galit na nag-aalab sa puso ko. Halimaw, mamatay ka na. Lumitaw ang mga ugat sa buong katawan niya habang ibinubuhos ang natitira. Yang lakas sa kanyang malaking espada. Sa harap ng nakamamatay na ataking ito, napabuntong hininga ako ng malamig. Hindi ka ba tinuruan ng tatay mo? Nahuwag isagad ang lahat. Hiwa ng banal na galit. Sumigaw ang binata at iwinasiwas ang kanyang espadang itinaya na ang lahat. Ang sword energy na mahigit 50 metro ang haba ay parang isang gumuguhong bundok na bumabagsak sa akin. Ang ganitong klase ng puwersa ay talagang nagparamdam sa akin ng panganib na hindi ko pa naramdaman dati. Lubusan akong nagalit. Bahala na kung gumastos pa ako ng ilang unlock points para ma-unlock ang invincibility. Agad na naubos ang 5 unlock points. Kahit kayang harangin ng Taisho Dragon Breath, mawawalan naman ako ng paraan para umatake pagkatapos. Pinili kong i-activate ang invincibility state, kasabay ng pulse burst ng isang critical hit. Nakita akong naganyong isang nagliliyab na bala ng kanyan. Pilit na bumangga sa sword energy na iyon. Ang mga kaliskis ko ay namula dahil sa tindi ng pagkiskes. Ang dating hindi mapigil ang liwanag ng espada. Sa aming banggaan, para lang siyang papel na tinusok ko sa isang iglap. Buti na lang at mayroon akong invincibility skill. Nasapilitang nilak ang buhay ko sa isang punto. Hindi talaga inasahan ng binatang iyon na ako ay gantihan siya sa ganitong paraan. Binigyan ko siya ng isang malakas na suwag sa tiyan na parang martilyo. Ang dati niyang matibay na baluti ay naging malutong na parang biskwit sa sandaling iyon. Ang napakalakas na impact ay direktang nagpatilapon sa kanya ng daan-daang metro. Matapos niyang sunod-sunod na banggain ang napakaraming batong haligi, sa wakas ay bumagsak siya sa pader at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Sa wakas ay pinagbayaran din ng lintik na taong ito ang kanyang kayabangan. Anunsyo, pagpatay sa tao, nakakuha ng 20 beses na experience. Tumaas na ang level sa 17 antas. Tinitingnan ko ang impormasyon tungkol sa level ko na mabilis na tumataas. Hindi ako makapaniwala, sa pagpatay lang sa isang tao, tumaas agad ako ng 6 na level. Hindi lang iyon, pati ang aking truth skill ay umabot na rin agad sa pinakamataas na level. Anunsyo, ang unlock point bounty mission ay nabuksan na. Main mission, patayin ang boss sa ikalawang palapag, ang ulo ni Medusa. Gantimpala ng misyon, 50 unlock points. Habang tinitingnan ko ang nasa screen, napaisip ako ng malalim sa nakakatakot na ulo na may 50 metrong diametro. Noong sandaling iyon, narinig ko mula sa aking likuran ang boses ni Nekomata na puno ng takot. Ano ka bang klaseng halimaw? Ang malubhang nasugatan at nag-aagaw buhay na si Nekomata ay matamang nakatitig sa akin na parang isang demonyo. Bakit noong pinatay mo lang ang taong iyon, ay biglang gumaling ang lahat ng sugat mo? At bakit biglang lumakas ng ganoon kadami ang iyong aura? Ang ganitong klaseng bilis ng paglakas na hindi ka panipaniwala, ay halatang lubos na ikinatakot niya. Ano ka bang klaseng halimaw? Walang anumang ekspresyon sa mukha, lumapit ako sa kanya. At binigyan siya ng huling pakiusap. Tinanong ko siya kung gusto niyang mamatay dito. O sasama ka sa akin para patayin ang boss sa ikalawang palapag. Ang alok na ito na halos katumbas na ng pagpapakamatay. Ang nagpaduda sa kanya kung may problema ba sa kanyang pandinig. Patayin ang boss sa ikalawang palapag, ang ulo ni Medusa. Nababaliw ka na ba? Umisi ako ng malamig habang tinititigan itong dahil sa takot. Ay walang tigil sa panginginig na Catgirl. So, alam mo pala ang pangalan ng halimaw na yun. Malamang.
Sinong nakatira sa second floor ang hindi nakakakilala sa kanya? Siya kaya ang boss ng second floor. Dahil hindi siya makagalaw, lagi siyang nakabantay sa pasukan papuntang third floor. Teka, huwag mong sabihin. Sa wakas, nahulaan niya ang aking nakakabaliw na plano. Hindi mo naman siguro binabalak na patayin ang ulo ni Medusa para lang makapunta sa third floor ng dungeon, di ba? Kinumpirma ko ang hula niya sa pamamagitan ng aking pananahimik. Baliw ka na talaga. Hindi niya ininda ang mga sugat niya at sinigawan ako ng malakas. Sa lakas mo ngayon, kahit ako ay kayang-kaya kang talunin. Huwag mo lang gagalawin ang ulo ni Medusa. At magiging Harry-Harryan ka na sa second floor. Bakit ka pa magririsiko? Dahil sa level gap, talagang wala pa akong binatbat sa paningin niya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. At sinabi ang pinakatotoong gusto ko. Nabanggit mo kanina yung grupo ng mga tao. Kinalaban nila ang boss para makaalis sa dungeon. Tama ba? Bigla siyang napahinto sa paghinga. Gusto mo ba talagang umalis sa dungeon? Ngumiti ako na parang siguradong sigurado sa tagumpay. Mukhang ang pagpunta nga sa mas malalim na parte ang paraan para makaalis sa dungeon. Magsalita ka, paano makakaalis sa dungeon? Nagngalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis. Pinipilit mo kong magsalita. Oo, bakit? Nagsalita ka na rin naman. Kaya linawin mo na lang ng todo. At bakit naman kita tutulungan? Ngumisi ako ng malamig at ipinakita sa kanya ang aking mga kuko ng dragon para takutin siya. Kahit hindi ka magsalita, ayos lang sa akin. Mayroon din naman akong skill na kayang pasukin ang utak. Pero magdudulot ito ng matinding sakit. At gagawin ka pa nitong tanga. Kung ayaw mong magsalita, ako na mismo ang papasok sa isip mo. Para kunin ang impormasyong kailangan ko. Agad na namutla ang mukha ng Nekomata. Tiningnan ko ang kanyang nag-aalinlangang ekspresyon. At nag-alok ako ng isang bagay na mahirap tanggihan. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat at papayag kang makipagtulungan, hindi lang kita hahayaang mabuhay. Kaya pa kitang pagalingin. Bahagyang gumalaw ang nasira niyang mga tainga ng pusa. Totoo ba ang sinasabi mo? Tinapak ko ang aking dibdib at malakas na nangako. Ang salita ng isang ginoo. Kahit 4 na baliw na aso ay hindi mahahabol. Hindi lang iisa ang underground city sa mundong ito. Ang Chuandang Underground City ay isa lamang sa mga hindi gaanong mahalaga. Ayon sa alamat, pinamunuan ng mga Diyos ang lahat ng bagay noong sinaunang panahon. Ngunit misteryoso silang naglaho matapos mag-iwan ng 10 underground city. Tila sinadyang burahin ang nakabaong kasaysayang ito. Ngunit ang kontrol ng mga Diyos sa mundong ito ay hindi kailanman tuluyang nawala. Para sa aming mga nilalang na isinilang at lumaki sa piitang ito. Iisa lang ang paraan para makaalis sa kulungang ito. At iyon ay ang tuluyang malagpasan ang buong underground city. Ang bawat palapag ng piitan ay isang hiwalay na one-way na lugar. Sa sandaling tumuntong ka sa mas malalim na bahagi, wala nang daan pabalik. Sinabi sa akin ng Nekomata na kung gusto kong mabawi ang aking kalayaan, kailangan kong pumunta sa ikalimang palapag at talunin ang pinakahuling hari doon. Biglang nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang pangalang Leviathan. Ang dambuhalang iyon na nasa level 355. Ito ang bangungot ng lahat ng nilalang. Kailangan ba talagang patayin ang halimaw na yun para lang makaalis? Sa itsura mo, mukhang nakita mo na ang Leviathan. Mabigat akong tumango sa kanya. Sinabi niya sa akin, ang Leviathan ay ang sinasakyang hayop ng mga Diyos. Kaya niyang baliwalain ang mga batas ng espasyo. Sa loob ng piitang ito, isa itong nilalang na halos Diyos na sa lakas at hindi matatalo. Sa mga oras na ito, ang Nekomata ay nanghihina ng nakahandusay sa sahig dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Ang kanyang hininga ay napakahina, na tila hihinto na anumang oras. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Dapat mo nang tuparin ang pangako mo. Tiningnan ko ang kanyang nanghihinang itsura. Hindi ko maiwasang hindi maantig. Hindi mo ba gustong umalis? Napatawa siya ng mapakla, na parang tinutuya ang sarili. Gusto. Syempre gusto ko. May nakita ka na bang pasang kusang nagpakulong sa hawla? Pero anong silbi kung gugustuhin ko? Makakalabas ba ako kung gugustuhin ko lang? Ang kawalan ng pag-asang ito na naramdaman ko rin ang nagudyok sa akin na tulungan siya. Tumastos ako ng puntos at agad kong na-unlock. Ang dalawang skill, ang paggamot at pagtuon. Dahan-dahan kong idinikit ang aking dragon claw sa kanyang noo at naglabas ng matingkad na berdeng liwanag. Paggamot, ang purong life energy ay parang mainit na agos, na pumasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ano to? Ang kanyang katawang nag-aagaw buhay, ay milagrong nabuo at gumaling sa banal na liwanag. Ang dati niyang sunog na mukha ay bumalik sa anyo ng isang magandang dalaga na may mahabang buhok. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng dalawang skill, agad kong napuno muli ang aking status. Ang kombinasyong ito na parang hindi nauubusan ng lakas, ay isang napakalakas na skill para sa pag-clear ng mga dungeon. Gulat na napatalon ang pusa at sinuri ang kanyang katawan na bumalik na sa dati. Anong ginawa mo? Pinagaling ko lang ang mga sugat mo. Itinago ko ang aking dragon claw at seryoso siyang tiningnan. Hindi ko man maipapangako na makakaalis ka sa dungeon na ito. Pero masisiguro kong mabubuhay ka sa ikalawang palapag na ito nang walang inaalala. Gusto mo bang sumama sa akin? Medyo tulala siyang tumitig sa akin. Sa isang maliit na nilalang na 60 sentimetro lang ang taas. Ang ibig mong sabihin, papatayin natin ang Medusa Head. Kinumpirma ko ang nakakabaliw na planong iyon sa pamamagitan ng pagtango. Agad niyang itinaas ng may kaunting pagmamalaki. Ang pares ng malambot niyang tainga. Syempre naman, basta't alisin ko ang anyong tao ko. At gamitin ang anyong halimaw. Sa buong ikalawang palapag, maliban sa Medusa Head,
Ako na ang pinakamalakas. Kung ganun, sumama ka sa akin at patayin natin ang Medusa Head. Bakit ako makikipagsapalaran kasama mo? Nangako ako sa kanya, kapag napatay ang pinuno, siya na ang magiging kaisa-isang reyna sa palapag na ito. Nang marinig niya ang mga salitang boss at reyna, halatang nagningning ang kanyang mga mata. Hay, wala na akong magagawa. Dahil sa pagligtas mo sa akin, tutulungan na kita ng isang beses. Talunin na natin ang ulo ni Medusa. Tiningnan ko ang itsura niyang pasuplada. Tumalikod ako at naglakad patungo sa gitna ng labanan. Sumunod ka. Mabilis siyang humabol sa likod ko habang walang tigil sa pagbubulong-bulong. Oo nga pala. Ano ka ba talaga? Dragon o aso? Dragon. Hindi ka naman mukhang ganoon. Mukha ba akong aso? Isang maliit na itim na aso. Ang laki-laki ng tiyan. Pati ulo mo, parang sa aso. Simula ngayon, ang itatawag ko sa iyo ay asumot. Casual ko ring binigyan itong mahilig magreklamo. Na cat girl ng isang palayaw. Sige ba, kung tatawagin mo akong asumot, tatawagin naman kitang Nekomata. Ano namang nilalang yang Nekomata na yan? Pag-ulong siyang nagreklamo, na sa totoo lang ay may pangalan naman siya. Pinanatili naming matalas ang aming pakiramdam habang kami ay papalapit sa sentro ng pagbabago ng enerhiya. Susugod na ba tayo agad? Pakinggan mo ang ingay. Nilalabanan pa rin ng mga tao ang ulo ni Medusa. Hindi natin kailangang sumugod ng harapan. Magmamasid lang muna tayo sa mga pangyayari. Para tayo ang makinabang sa huli. Sa isipan ng mga nilalang sa loob ng piitan. Karamihan ay walang konsepto ng pag-level up. Para sa kanila, ang pagpatay ay para lamang mabuhay at kumain. Ang antas ng kanilang lakas. Kadalasan, nakadepende lang ito sa haba ng panahong ipinamuhay. At ang ulo ng Medusa na nagbabantay sa labasan ng ikalawang level ay namamalagi na roon ng hindi bababa sa 500 taon. Mahigpit nitong hinaharangan ng lahat ng daanan patungo sa mas mataas na level. Parang si Anemone ang paraan niya ng pamumuhay. Dahil dito, hindi na niya kailangang gumalaw para hintayin ang mga biktimang kusang lumalapit. Para sa mga salinlahi ng kaharian ng Chuandong. Paglampas sa hangganan, isang malubhang sugatang mungheng pandigma ang pinagliyab ang kanyang buong espiritong pandigma para sa isang huling sigaw ng kamatayan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa nakakatakot na ulo na may 20 metrong diametro, ilang dosenang makamandag na ahas ang sumugod na parang mga latigo, at agad na tumagos sa mahahalagang parte ng kanyang katawan. Ang bibig ng halimaw na ito ay puno ng nakakapangilabot at siksik ang matutulis ng ngipin. Ang kawawang monghe ay tuluyang nilamon habang desperadong nagpupumiglas. Nagtatago kami ni Nekomata sa dilim, habang pinapanood ang malagim na eksenang ito. Ang hukbo na dating binubuo ng 200 katao, ngayon ay iilan na lamang ang natitira. Ang tatangga naman ng mga taong ito. Alam nang ang hindi mananalo, nagpapatiwakal pa. Si Nekomata ay parang nanonood ng isang magandang palabas at aliw na aliw pa. Samantala, ako naman ay kalmadong ginagamit ang mata ng katotohanan para suriin ang takbo ng laban. Ang stats ng ulo ng Medusa ay sadyang nakakapanghina ng loob. Kahit na wala siyang anumang physical defense, halos immortal pa rin siya. Ang magic defense niyang umaabot sa 15,000. Ay ang pinakamalaking kalaban para sa isang magic user na tulad ko. Pero alam ko, na ito na ang pinakamahina niyang sandali sa loob ng 500 taon. Kahit na malagim ang estratehiya ng mga tao, nabawasan din ito ang 1/4 ng kanyang lakas. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, baka makulong ako sa madilim na ikalawang level na ito magpakailanman. Kailangan kong maglunsad ng atake bago pa maubos ang huling patak ng dugo ng mga taong ito. Level up, critical hit, unlocked, pagbasag sa kahinaan, walang pag-aalinlangan kung ginamit ang naipon kong yaman. At ginawa itong panandali ang lakas na nakamamatay. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay nakasalalay sa labang ito, sa isang sugal kung saan nakataya ang lahat. Ang natitirang siyam na mandirigma ay sa wakas nagsimula na ng kanilang huling pag-atake, kahit buhay pa nila ang kapalit. Sukdulang pag-atake, ang pulang-pulang singaw ng dugo ay ginawang parang araw ang liwanag ng madilim na kuweba. Ang ganitong uri ng pakikipaglaban na walang pakialam sa kahihinatnan ay nagpadama ng panganib kahit sa dambuhalang halimaw. Nekomata, nasabi ko na sa'yo kanina kung anong gagawin. Huwag kang maging pabigat, ibinigay ko ang huling utos sa catgirl na nasa tabi ko. Sige, huwag ka ring dadaya, ha? Pagkatapos nating talunin ang ulo ni Medusa, ako ang magiging reyna ng ikalawang palapag. Ikaw, lumayas ka papunta sa ikatlo. Hey, hindi rin naman ako interesado sa isang liblib na lugar tulad ng ikalawang palapag. Nag-anyong anino ako, mabilis na gumalaw kasabay ng landas ng pagsugod ng mga tao. Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma sa ilalim ng makamandag na pangil ng ahas. Pero ang kanilang sakripisyo ay para sa akin. Para magkaroon ng pagkakataong makalapit. Para sa mga namatay na kasamahan. Para kay Chuandong. Ginamit ng mga natitirang kabalyero ang kanilang buhay para ibaon ang kanilang mga sandata. Sa lalamunan ng halimaw, sa wakas, dumating na ang sandaling matagal kong hinintay para sa tiyak na pagpatay. Ang berdeng asul na dugo ay sumirit na parang fountain. Hysterical na sumigaw ng nakakakilabot ang ulo ni Medusa. Ibigay mo na ang pwesto ng reyna ng piitan. Si Nekomata, na naganyong halimaw, ay sumugod sa dilim na parang isang guhit ng liwanag. Pero sa harap ng mahigit 8,000 perception ng kalaban, ang ataking ito ay mukha pa ring mabagal. Halos kalahati ng mga ulo ay agad na inayos ang kanilang anggulo. At tinutukan ang kanyang dinadaanan. Ang talino ng ulo ni Medusa ay halatang
Higit pa sa kayang isipin ng isang ordinaryong nilalang. Sa sandaling ito, dahil kaya nitong alisin ang patagang pag-atake. Ang ngiti ng pagmamaliit nito. Sayang at hindi man lang nito napansin na nandito ako. Pagsira sa weak point, ilang dosenang matingkad na pulang weak point sa katawan. Ang kumikinang sa aking paningin. Ako, na kanina pa nag-aabang ng pagkakataon. Ang critical hit ko ay sumabog sa sandaling iyon. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ko ay winasak ng sobrang lakas na puwersa. Para akong naging isang nag-aapoy, na mabigat na bala ng kanyan na humagibis palayo. Ang mga batong haligi sa daan, sa ilalim ng nakakatakot kong init at impact ay agad na gumuho. Kahit naglabas pa ang kalaban ng 12-dosenang ulo para subukang harangin ako, wala pa ring nangyari. Sa paraang hindi mapipigilan, direkta kong binasag ang defense barrier nito. Isang malakas na headbutt, na buong lakas na tumama sa malaki nitong batok. Isang kakaibang sigaw ng paghihirap, na parang boses ng 1,000 tao, ang umalingaw-ngaw sa buong dungeon. Ang matinding sakit ng pagkabiyak ng bungo ay malinaw na naramdaman ng utak ko. Kung hindi lang dahil sa epekto ng invincibility skill. Kanina pa sana ako durog na durog sa pagtama na yon. Ang pinuno na naghari sa ikalawang palapag sa loob ng 500 taon ay tumilapon ng 100 metro dahil sa isang atake ko. Ang pilipit nitong katawan ay bumaon ng malalim sa pader na bato sa di kalayuan. Ang buong dungeon ay malakas na yumanig dahil sa pagguho. Nanghihina akong bumagsak sa sahig at mariing nakatitig sa gitna ng alikabok. Life points, 0. Nang makita ko ang datos na iyon, saka lang ako nakumbinsi na nanalo ako sa malaking sugal na ito. Isang kahabag-habag ng ngiti ng isang nakaligtas ang lumitaw sa aking mukha. Anunsyo, level up, kasalukuyang level, 20, naabot na ang mga kondisyon para sa evolution. Anunsyo, main quest, kumpleto na. 50 unlock points, natanggap na. Pakicheck na lang po, hahaha, panalo. Ako na ang boss ng second floor. Hayop ka, ang galing-galing mo, gusto na kitang anakan. Nagbalik sa anyong tao ang Nekomata. Dahil sa tuwa, niyakap niya ako ng mahigpit. Tama na, tama na. Bitiwan mo na ko. Muli kong ginamit ang cycle ng pagpapagaling at pag-focus para tuluyang maghilom ang mga sugat niya. Sa wakas, tuluyan ng bumukas ang daan papunta sa ikatlong palapag. Nakatayo ako sa harap ng pasukan na parang isang bangin. Handa nang harapin ang isang panibagong hamon. Talaga bang aalis ka na? Narinig ko mula sa likuran ang nag-aalalang tanong ng Nekomata. Bakit? Ayaw mo kong paalisin, no? Sinong may ayaw na umalis ka? Namula ang mukha niya at nauutal siya habang pinipilipit ang kanyang buntot. Napakatalino mo. At ako naman, napakalakas. Ako ang magiging reyna ng ikalawang palapag. At ikaw ang magiging strategist ko. Gusto niya talaga na manatili ako. Para maghari sa komportableng ikalawang palapag na ito. Pero ang hinahanap ko ay hindi kailanman matatagpuan dito. Huwag na lang. Mas gusto ko pa rin pumunta sa mundo sa labas. Bakit? Kung gusto mong makalabas, kailangan mong lampasan ang buong dungeon. Habang papalalim ka, mas lalong lumalakas ang mga halimaw. Ang isang halimaw na tulad ng ulo ni Medusa. Sa ikatlong palapag, baka kayanin pa. Pagdating sa ika-4 na palapag, hindi na yun maituturing kahit alagad lang. Lalo na sa ika-5 palapag, bukod sa mga ordinaryong halimaw. Nandoon pa ang Leviathan na yun. Imposibleng makalabas. Marahil ang daan na ito ay halos tiyak na kamatayan. Siguro nga, pero mas gusto ko pa rin ang asul na langit at ang mainit na sikat ng araw. Huli kong sinulyapan ang mundong ito. At walang pag-aalinlangang tumalon sa bangin. Wala nang kahit ano sa ikalawang palapag na makakapanakit sa'yo. Kung pagtatagpuin tayo ng tadhana, magkikita tayong muli. Nekomata, para sa akin, marahil ito na ang daan na kailangan kong tahakin patungo sa kalayaan. Pagkarating ko sa ikatlong palapag, hindi ko mapigil ang manginig sa ginaw. Naisip ko, sana pala nanatili na lang ako sa ikalawang palapag ng piitan. Itong ikatlong palapag pala ay isang malawak na mundo ng yelo at nyebe. Ang temperatura ay bumaba sa halos negatibong 150 degree. Ang sipon ko, paglabas pa lang, ay nagiging yelo na agad. Hindi lang ang mga kaliskis ko bilang dragon ang napuno ng makapal na hamog na nagyelo. Pati na rin ang life points ko ay mabilis na nababawasan sa loob lang ng 5 minuto. Kailangan kong simulan agad ang aking pangalawang ebolusyon para mabuhay. Sinuri ko ang mga sangay ng ebolusyon sa aking isipan. Bukod sa mga karaniwang pagpipilian tulad ng Evil Dragon at Candle Dragon. May biglang lumitaw sa panel na isang nakatagong landas na hindi ko pa kailanman nakita. Miniature Ice Dragon. Mukhang na-trigger ito sa ilalim ng matinding lamig. At sa pagkakaroon ng matinding pagnanais para sa init. Hindi lamang ito isang napakabihirang uri ng lahi. May kasama pa itong talento para sa ganap na kaligtasan sa Ice Attribute. Para makaangkop sa napakasamang panahon na ito, pinindot ko agad ang confirm button ng walang pag-aalinlangan. Isang mainit na agos ang biglang damaloy mula sa aking puso patungo sa buong katawan ko. Ang tagos sa butong lamig ay tuluyang nawala kasabay ng paglagas ng aking mga lumang kaliskis. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, natuklasan kong ang laki ng aking katawan ay lumaki mula 65 cm hanggang 1.2 metro. Ang mga kaliskis kong kulay violet at itim ay naging malakristal na kulay cyan. Kasunod nito, umalingaw-ngaw ang boses ng system sa aking isipan. Mabilis kong sinuri ang na-update na panel ng aking mga katangian. Kahit na hindi gaanong tumaas ang aking mga pisikal na katangian, halos doble naman ang itinaas ng aking muso at mufang. Mukhang sa huli, kailangan ko talagang maging isang mage.
at tahakin ang landas na ito hanggang sa dulo. Habang iniisip ko ang low ika sa pag-unlock ng mga desert skill, bigla akong may narinig na pamilyar na sigaw mula sa itaas. Hoy, tabi, tabi, bago pa man ako makatingala para tingnan kung ano ang sitwasyon. Isang malaking puwet na parang kalasag ang bumagsak mula sa langit. Pakiramdam ko, ang mukha ko bilang dragon ay naiupi at naging parang kawali. Ang aking sigaw sa sakit ay umalingaw sa buong kapatagan ng nyebe. Itinulak ko ang mabigat na pabigat at tumingin. Ang salarin na nahulog mula sa langit ay si Nekomata pala. Array, array, array. Doong tumalon ako pababa, nauntog ang noo ko sa gilid ng daanan. Gulat na gulat akong napatingin sa hindi inaasahang bisitang ito. Paano ka nakababa rito? Si Nekomata, habang hinihilot ang ulo, ay tumingin sa akin na may hitsurang naapi. Nag-aalala lang naman ako na baka mamatay ka sa gutom sa ikatlong palapag eh. Eka nga pala, asungot. Bakit ka lumaki? Nagbago rin ang kulay mo. Para kang gawa sa yelo, ang ganda. Ama ng daldal, naapakan mo ko sa gitna. Ay, pasensya na. Nagmamadali at natataranta niya akong itinayo mula sa nyebe. Kumusta? Hindi naman kita nasaktan, di ba? Habang tinitiis ang kumikirot na parte, wala akong nagawa kundi magreklamo. Malala ang tama ko. Baka kailanganin ng putulin ang lahat mula sa dibdib pababa. Ay, sorry talaga. Tinitingnan ko ang kanyang itsura na pilyo pero sinsero. Kahit nasa salita ay nayayamot ako. Pero nakaramdam pa rin ako ng init sa aking puso. Mula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Habang pinapakinggan ko ang matapang niyang pahayag, hindi ko mapigil ang matawa at mainis ng sabay. Nakalimutan mo na yata kung sino yung bamanat sa'yo sa sahig 3 oras lang ang nakalipas. Ayaw magpatalo ni Nekomata kaya todo padyak siya sa sahig. Kasi hindi ko naman ginamit ang anyong halimaw ko. Kung ginamit ko ang tunay kong anyo, matagal na sana kitang nabugbog. Ganun ba? Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Dinala ko ang kakatuwang partner na ito patungo sa kalagitnaan ng kapatagan ng nyebe. Kailangan kong gamitin ang mga susunod na laban para patunayan ang hinala ko tungkol sa pag-unlock ng heart will skill. Sa tahimik na kapatagan ng yelo, biglang lumitaw ang ilang malalakas na buhawi. Walang tigil silang umikot sa paligid ko nang walang direksyon. Hindi man lang ako kumurap habang hinahayaan ng mga buhawi na tumama sa aking katawan. Ang mga talon ng yelo ay lumikha ng nakakasilaw na mga kislap nang tumama sa aking mga kaliskis ng dragon. Pero hindi man lang sila nakaiwan ng kahit isang marka sa balat ng maliit na ice dragon. Si Nekomata sa di kalayuan ay nagtatampo dahil hindi ko siya hinayaang tumulong. Sa gitna ng kamanghamanghang pag-ataking ito, nanatili akong kalmado. Oy, ganito lang ba karami ang mga halimaw sa ikatlong palapag? Wala na bang mas malakas pa riyan? Dahil sa mga mapang asar kong salita, ang 4 na buhawi ay mabilis na nagsama-sama at nagbago ng anyo. 4 na higanteng lobo, 3 metro ang haba at may pulang mata, ang naglabas ng kanilang mababangis na pangil. Kakaibang nakakapanlamig ang itsura nila sa ilalim ng mata ng katotohanan. Anunsyo, na-unlock na ang Wind Attribute Immunity. Pagkatapos akong kabkuban ng 36 na Snow Wolf. Sa wakas, napatunayan ko ang aking kutob. Maaaring piliting makuha ang mga mind skill sa pamamagitan ng patuloy na pagtanggap ng atake mula sa iisang attribute. Ibig sabihin, kahit lamang ka sa level, pwede ka pa ring talunin ng mas mahina kung wala kang skill para protektahan ang sarili mo. Kumpara sa mga warrior na iisa lang ang paraan ng pakikipaglaban, mas malawak ang kinabukasan ng mga mage. Pulse, nagmistyala akong isang kislap ng berdeng kidlat. Ang purong puting dugo ay tumalsik sa nyebe at agad naging yelo. Nekomata, kain na. Heto na alternasyon. Sinunggaban ng isang to ang hita ng lobo at sarap na sarap sa pagkain. Dahil sa pagkausyoso, hinawakan niya ang batok kong nababalutan ng kaliskis ng dragon. Isang di maipaliwanag na ginhawa ang nagpanginig sa buo kong katawan. Hoy, huwag kang hahawak-hawak, sensitibong parte ko yan. Hindi yun, loko ka, ang tigas ng dragon scales mo, miyaw. Tinitigan niya ng may inggit ang natural kong baluting pandepensa. Parang ngayon ka lang nakakita, Talaga, ehem. Ano kasi, pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Noong naging level 5 ako, nalaman ko na mas mabilis pa sa mga nilalang dito ang pag-unlad ko. Kahit na nakisabay lang sa experience si Nekomata hanggang level 59. Lampa pa rin siya sa totoong labanan. Ang iisang skill na alam niya, ay hinding-hindi uubra sa komplikadong dungeon na ito. Habang tinitingnan ko ang Ice Phoenix main quest sa bounty board na may 80 puntos na reward. Muli akong napasulyap ng may pag-iingat sa 3 kilometro ang taas na higanteng USA sa dulo ng abot tanaw. Kaya ba nating talunin yun? Mukha kasing alien na sumasalakay sa Earth yang bagay na yan. Malamang hindi yan ganon kaina, no? Huwag na lang tayong humanap ng gulo. Sapat na yung pagpatay lang sa mga red-eyed snow wolf. Itinapon ko ang walang lasang hita ng lobo, para maghanap ng mas dekalidad na prey. Sa harapan ko ay isang napakalaking kanya ng yelo na hinati ng isang makapangyarihang puwersa. Ang mga pasikot-sikot na daanan ay humaharang sa halos lahat ng liwanag mula sa labas. Sa pagtapak ko sa madilim na aninong iyon, biglang lumakas ang kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Umepekto na ang lakas ng hating gabi. Para akong nasa sarili kong teritoryo rito. 3 araw na ang lumipas mula nang makarating ako sa ikatlong palapag ng piitan. 2 hanggang 300 lawin ng lambak yelo ang walang tigil na umiikot at sumisigaw sa paligid ko. Ang matinis na sigaw na ito ay puno ng galit na hindi mapigilan.
Daan-daang sibat ng yelo ang muling sunod-sunod na pinakawalan na parang ulan. Matapos ang ilang panahong pagsasanay, sanay na ako sa ganito. Ang aking bibiktimahin, ilang guhit ng liwanag na kulay rosas seresa ang gumuhit sa pader ng yelo. Hindi pa man nakakatalikod ang halimaw sa likuran, ay pinagpira-piraso na ito ng Nekomata. Dinilaan niya ang mga tira-tira sa kanyang mga kuko. Kitang-kita ang pagiging mayabang niya. Kung hindi lang kayo marami, kayang-kaya ko rin kayong ubusin. Malamig kong tinitigan ng dagsaan ng mga bala ng yelo sa aking harapan. Ang katawan kong dragon ay hindi man lang gumalaw para umilag. Ang pain nullification at piercing resistance ang alas ko kaya kampante ako. Ang sunod-sunod na atake ay sumabog lahat ng tumama sa matitigas kong kaliskis. Ang ganitong pinsala ay baliwala lang sa aking mahigit 4,000 life points. Dahil walang epekto ang sakit sa akin, ang mga sibat na yelong ito ay hindi man lang nakakakiti. Lubos kong napagtanto na mas mahalaga ang malalakas na skill kaysa sa mataas na level lang. Nakita kong naghahanda na namang sumugod ang mga hampas lupang ito. Masyado na kayong pasaway. Hali kayo, may ipapakita ako sa inyong isang malupit na bagay. Hininga ng dragon ng kawalan. Isang dambuhalang palaso ng apoy na may 20 metro ang lapad ang bumuga mula sa aking lalamunan. Sa bisa ng diffusion control, agad na nilipol ng hininga ng dragon ang kalahati ng mga kalaban. Ang mga nakaligtas na lawi ng lambak yelo ay patuloy pa ring sumusugod ng walang pag-iisip na parang nagpapakamatay. Walang tigil kung ginamit ang hininga ng dragon hanggang sa bumagsak ang huling piraso ng yelo. Ang dating nakamamatay na panganib ay naging sisiw na lang talunin matapos kong makuha ang mind skill. Panalo, model. Tingnan mo kung anong level nako. Tuwang-tuwang lumapit si Nekomata at niyakap ako ng mahigpit. Level 62. Ha, bakit isang level lang ang tinaas ko? Swerte mo na nga at nag-level up ka pa. Mahigit 800 na ang napatay ko. Pero yung experience bar ko, lagpas 1/3 lang ang nadagdag. Mabilis na tumataas ng todo ang experience na kailangan pagkatapos ng second evolution. Wala akong magawa kundi tingnan ng data sa panel. Hoy, loko, may kakaiba sa ibon na to. May kinuha si Nekomata na bangkay ng Ice Valley Kite mula sa mga guho. Anong problema sa ibon na to? Hoy, loko, naaalala mo pa ba yung mga snow wolf? Oo, naaalala ko. Di ba puti ang laman ng snow wolf? At transparent ang dugo nila. Kaya mukha silang gawa sa yelo. Pero sa totoo lang, laman at dugo pa rin sila. Pinagmasdan kong mabuti at nalaman kong wala palang laman, dugo, o internal organs ang mga ibon na to. Ang mga patay na katawan nila ay mga ordinaryong tipak lang ng yelo na walang buhay. Habang gulong-gulo ang isip ko, isang nakabibinging dagandong ang narinig mula sa kailaliman ng Ice Valley. Isang etenggal na parang sa isang sinaunang dambuhala. Niyanig nito ng malakas ang buong lambak. Sa isang iglap, nagsitayuan ang lahat ng kaliskis ng dragon sa katawan ko. Etenggal to ng kauri ko. Isang yabag na kasambigat ng bundok ang mabilis na papalapit. Bawat hakbang ay nagdudulot ng 100 metrong bitak sa matigas na yelo. Papalapit ito sa direksyon natin. Agad kong nalaman kung gaano ito kalaki. Hoy, loko, anong gagawin natin? Tatakas ba tayo? Wala ring silbi. Kailangan na nating lumaban. Sa harap ng matinding pagnanasang pumatay na amoy kalawang, agad akong naghanda sa pag-atake. Dahil sa sobrang bilis niya, mas mabilis lang tayong mamamatay kung tatakbo tayo. Dahil pinipilit niya talagang hanapin tayo. Kung ganun, tingnan natin kung sino ang huling makakaligtas sa nagyayelong lugar na to. Anong klaseng halimaw yan? Sa sobrang takot ni Maoyu, umurong ang lahat ng balahibo niya. Sa harap ng dambuhalang ito na mahigit 1.5 kilometro ang taas, naramdaman ko ang panunuot sa butong kasamaan at lamig. Ang malakristal niyang katawan ay parang isang buhay na lilok ng yelo na 10,000 taong gulang. Bawat galaw niya ay kayang payanigan at wasakin ng buong lambak. Labis kong ikinainis ang pagtingin sa akin mula sa itaas ng huwad na Frost True Dragon na to. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na wag mangmata ng iba? Hindi ko pinansin ang takot sa loob ko, at itinaas ko ang aking palakaibigang gitnang daliri sa kanya. Ang matatalino niyang patayong mga balintataw ay halatang lubusang nag-alab sa pangungot siya ng isang maliit na tulad ko. Isang nakakakilabot na etenggal ng dragon. Agad na dinurog ang mga pader ng yelo sa paligid na may ilang kilometrong layo. Kahit puro salita lang si Maoyu, hinding-hindi niya ako hinayla pababa sa totoong laban. Sabay kaming lumundag at mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga bumabagsak na tipak ng yelo. Ang hininga ng Frost Dragon, ang paparating na nagyayelong hangin, ay sobrang siksik na halos patigasin ang lahat ng oxygen sa hangin. Sa ilalim ng ganitong tindi ng puwersa, naramdaman ko ang matinding hirap sa paghinga. Kahit na mayroon akong multiple attribute nullification, hindi ko pa rin lubusang mapigilan ang nakakatakot na pagkasirang ito. Ang mga kuko ng dragon sa unahan ay nagkaroon ng makakapal na kristal na yelo sa loob ng wala pang 0.1 na segundo. Hininga ng Taisho Dragon, umungol ako at gumamit ng malabughaw na berdeng naglalagablab na apoy para piliting banggay ng ulap na yun ang nakamamatay na nagyayelong hangin. Nang masindihan ang namuong oxygen, nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog. Napaatras ng sunod-sunod ang huwad na Frost True Dragon dahil sa lakas. Habang ako naman ay tumilapon sa lupa. Mamatay ka, sinamantala ni Maoyu ang pagkakataong ito. Gamit ang anyong hayop, iwinasiwas niya ang matatalas niyang kuko at nagpakawalan ng 10 wind sides. Ang mga talon ng hangin na ito, na kayang humiwa ng bakal na parang putik.
ay eksaktong tumama sa iisang punto sa dibdib ng dambuhalang dragon. Pero ang sunod-sunod na nakamamatay na ataking ito ay hindi man lang nag-iwan kahit isang gallows. Hayop, ang tigas ng abnormal na to. Hindi tinatablan. Ang mabibigat na kuko ng dambuhalang dragon na parang kulog ay sunod-sunod na ipinanghampas sa kanya. Habang pinapanood ko ang kasama kong nasa gitna ng panganib sa ere, may nabuo ng ideya sa isip ko. Halatang itinoon nito ang lahat ng lakas sa pambihirang wind attribute specialization. Kahit na kayang lampasan ng specialization na ito ang immunity, ito rin ang dahilan kung bakit naging pangkaraniwan ang iba nitong mga depensa. Akala ko pa naman kung gaano kalakas. Kaunti lang pala ang lamang nito sa ulo ni Medusa. Pulse. Ginamit ko ang void para lumundag at diretsong sumugod sa mukha nito. Nang muling bumuga ng nagyayelong hangin ang dragon, mabilis kong binago ang atake ko. Hininga ng void dragon. Hininga ng void dragon, uri ng pasabog na pulse. Habang hinaharang ng unang buga ng hininga ng dragon ang nagyayelong hangin na parang isang malaking payong. Ikinalat ko ang lahat ng mahika sa aking katawan sa anyo ng libu-libong nag-aapoy na rocket para sa isang malawakang pambobomba. Libu-libong kislap ang walang awang sumabog sa mga mata nitong walang depensa. Dahil sa matinding sakit, napasigaw ang hari ng nagyayelong kapatagan ng isang malakas at puno ng pig-hating Eitangal na hindi pa naririnig kailanman. Ang galing talaga ng strategist ko. Napakatalino mo. Sumigaw si Nekomata sa tuwa habang tinitingnan ako sa gitna ng mga guho. Dahil isinakripisyo nito ang balanse ng attribute para sa specialization, gagamit ako ng isang partikular na atake para tuluyang wasakin ang paningin nito. Sinamantala ko ang pagkakataong nalilito ito, at mabilis na pumasok sa napakalaki nitong bibig. Hininga ng Void Dragon, Pulse. Ang sibat na gawa sa apoy mula sa hininga ng dragon ay direktang tumagos sa lalamunan nito. Ang nakakatakot nitong libu-libong life points ay tuluyan kong naubos sa isang iglap. Hindi man lang nakahiyaw sa huling pagkakataon ng Ice Dragon nang ito'y biglang gumuho. Diretso akong lumapag, hindi man lang gumalaw ang mga tuhod ko. Sa likod ko, tuluyang sumabog ang Peking Frost Dragon. At naging pira-pirasong yelo na kumalat sa himpapawid. Naglakad ako paabante nang hindi man lang lumilingon. Ang mga astig na lalaki, hindi lumilingon sa mga pagsabog sa likuran nila. Ang galing, yung ulo ni Medusa, okay lang yun. Pero pati ganito kalakas na halimaw, napatay mo. Malapit na nating masakop ang third floor. Maingay na naman si Nekomata gaya ng dati. Pero alam ko na nanalo ako ngayon dahil lang sa karanasan at taktika. Ang dehado dahil sa agwat ng level ay mas lalo nang nagiging halata. Kailangan kong mapunan ang pagkukulang na ito sa lalong madaling panahon. Mayroon akong 76 na unlock points. Oras na para i-unlock ang support god skill na matagal ko nang gusto. I-unlock, Intensified Growth. Anunsyo, na-unlock na ang Intensified Growth. Ginamit na unlock points, 20. Kasalukuyang level, 1. Dahil sa divine skill na to na may double experience at automatic na pagtaas ng experience. Hindi ko na kailangang mag-alala sa bilis ng pag-level up ko sa ngayon. Hoy, ugok, tingnan mo dali, pagtingin sa direksyong tinuro ng Nekomata. Ang mga labi ng Ice Dragon ay purong solid na yelo. Walang kahit anong bakas ng laman, dugo, o lamang loob. Posible kayang ang tinatawag na Ice Dragon na to ay hindi talaga isang tunay na nilalang. Biglang may isang grupo ng mga red-eyed snow wolf na sumugod sa amin. Isang kumpas lang ng kamay ng Nekomata. At ginawa niya silang pira-pirasong yelo sa sahig. Gaya ng inaasahan, may mali nga. Lahat ng magical beasts dito ay mga summoned creature na gawa sa yelo. Hindi lang walang experience bonus. Wala ring sustansya kapag kinain. Nalaman ko na ang ecosystem ng third floor ay tuluyan ng sinira ng kung sino. Sa kanyan, may lumitaw pang ang mga taong gawa sa purong yelo. Ang may gawa ng mga summoned creature na to ay siguradong ang lord ng third floor, ang Ice Phoenix. Siya ang absolutong hari na namumuno sa floor na to. Kapag napatay natin siya, mabubuksan natin ang daan papunta sa 4th floor. 3 araw na kaming walang tigil na sumusugod sa kanyan. Dahil sa walang tigil na laban, pagod na ang isip namin. Hoy, ugok, hindi ko na kaya. Pahinga muna tayo, pwede. Hindi pwede, wala akong balak na magdahan-dahan. Ang 3rd floor, boss, malapit na. Makakapagpahinga lang tayo kapag napatay na natin siya. Kung pagod ka na, pwede kang magpahinga muna. Napatay na naman lahat ng magical beast sa paligid. Sa bilis mo, kaya mo namang magpahinga ng 1 oras tapos habulin ako. Nagtiimbagang ang Nekomata at sumunod. Hoy, ugok, parang ang weird mo yata ngayon. Bakit ba atet na atet kang patayin? Ang boss, dahil gusto kong mas mabilis na mag-level up. Patayin si Leviathan, at makaalis sa impyernong lugar na to. Gusto ko lang lumakas agad at bumalik sa normal na buhay tao. Ayokong manatiling nakakulong sa dungeon na to, na paulit-ulit lang sa walang katapusang pagpatay. Lampas na sa kalahati ang progreso ng pag-atake. Hindi ako pwedeng tumigil. At sa sandaling iyon, biglang lumawak ang tanawin sa aking harapan. Bigla akong napahinto, kaya nabangga ako ng Nekomata na nasa likuran ko. Nahanap ko na. Nahanap ko na. Ang 3 palapag. Ang boss. Naging sobrang bagsik ng aking tingin. Nakatitig ng mariin sa dambuhala sa malayo. Isang malaking pugad na gawa sa mga sanga ng ice crystal ang tumambad sa aking paningin. 100 metrong taas na Ice Phoenix ang tahimik na nakahimlay sa ibabaw ng pugad. Dahil sa sobrang liwanag, ang kapangyarihan ng anino sa loob ng aking katawan ay tuluyang napigilan.
Sa malinaw nitong katawan, dumadaloy ang mga lamang loob na parang likhang sining. Ito ang Ice Phoenix, ang malamataas na antas na halimaw na namumuno sa ikatlong palapag. Ang nakakatakot nitong 5-digit na stats, ay siya na sigurong pinakamataas na antas ng lakas sa ngayon. Bakit ninyo ginagambala ang aking kapayapaan? Ang marangal na halimaw na ito ay kusang nakipag-usap sa akin sa isipan. Nasa ilalim ng pugad mo ang kaisa-isang daan papunta sa ika-4 na palapag, di ba? Wala akong balak itago ang layunin kong pumunta sa mas malalim na palapag. Kung bibigyan mo kami ng daan, hindi na natin kailangang magpatayan. Tumingin sa ibaba ang Ice Phoenix ng may habag gamit ang mga matang kasing linaw ng kristal. Nais ko lang samahan ang aking anak dito. Hanggang sa katapusan ng walang hanggan. Bakit kailangan ninyong gambalain ang aking katahimikan? Gamit ang aking dragon perception. Nakita kong pinoprotektahan nito ang bangkay ng isang sisiw sa ilalim ng katawan niya. Kahit na nagpapakita ito ng kalungkutan ng isang ina, wala akong naramdamang anumang awa. Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari sa iyo at sa anak mo. Gusto ko lang makapunta sa ika-4 na palapag. Ang daan tungo sa kalayaan ay nasa aking harapan na. Hinding-hindi ako titigil para sa kahit anong dahilan. Ito na ang huling babala. Tumabi ka sa daan. Ganoon pala, gusto rin ba ninyong maging kalaro ng mahal kong anak? Wala na akong sinayang na salita. Agad kong pinakawalan ng pulse na parang isang bala ng kanyan. Ang Ice Phoenix ay tila nawala sa kanyang katinuan. Hindi siya umilag at tinanggap ang atake. Ang malakas na dagandong nito ay nagbabasag sa lupa sa paligid. Ngunit laking gulat ko nang matuklasan kong hindi man lang nabawasan ang life bar ng kalaban. Ang physical defense nito na umaabot sa 10,000 puntos ay sapat para salagin ang halos lahat ng armor-piercing damage. Immune pala ito sa parehong physical attack at piercing damage. Nekomata, dumating na. Nagpamalas ng pambihirang bilis si Nekomata sa kanyang max level. Kasabay nito, sa isang iglap lang, ang matatalim niyang kuko ay nagpakawala ng libo-libong wind blades na may halong mana. Subalit, ang mga ataking iyon na sintikas ng buhos ng ulan ay wala pa ring talab sa Ice Phoenix. Wow, ang tigas. Hindi ko maiwasang isipin. Immune din pala siya pati sa wind attribute. Kung ganun, kailangan kong tipunin ang lahat ng mana ko para sa isang malakas na tira. Taisho Dragon Breath. Agad na binalot ng nagliliyab na apoy ang dambuhalang ibong yelo. Sa tindi ng init, pati ang nagyayelong lupa sa paanan ko ay naging lava. Ang life points ng Ice Phoenix na kanina'y hindi natitinag ay sa wakas nabawasan ng malaki. Bumaba na ang points nito sa wala pang 20,000. Kaya tuwang-tuwa ako. Mukhang magkalaban nga talaga ang yelo at apoy. Ang fire attribute ang kaysa isa niyang kahinaan. Kailangan ko lang itong sabayan ng healing skills. At mananalo ako sa laban na to. Nekomata, nakuha ko. Bilang partner kong sanay sa labanan. Nakuha niya agad ang taktika ko. Sa loob ng 10 minuto ng matinding sagupaan. 3 beses ko siyang tinamaan ng sunod-sunod gamit ang Dragon Breath. Napababa ko na sa wala pang 4,000 ang life points ng Ice Phoenix. Pero sa sandaling ito, lalo lang tumitindi ang kaba ko. Itong halimaw na to, mula simula ng laban hanggang ngayon, ay nakaupo lang sa pwesto niya at hindi man lang gumagalaw. Ang kakaibang katahimikan na ito ay nagbigay sa akin ng masamang kutob. Noong akma ko nang ibibigay ang huling atake gamit ang Taisho Dragon Breath. Mula sa mga bitak ng kanyan sa paligid, ay biglang nagsulputan ang napakaraming summoned creatures. Nekomata, mag-ingat ka. Huwag mong sabihin isa siyang special type na umaasa sa mga kampanya para gumanti. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa mga pipitsuging level 11 lang. Kahit gaano karami ang mga basurang ito, para lang silang libreng experience. Umatungal ako at sumugod ng buong lakas. Sinusubukang gamitin ang mana para tupukin ang lahat ng hadlang na ito. Isang hininga na lang ng dragon. At matatapos ko na ang pinuno ng 3rd floor na ito. Pero, sa sandaling malapit na akong magtagumpay, biglang idinilat ng Ice Phoenix ang mga mata nito. Maging kalaro ka ng aking mahal na anak alternasyon. Ang dambuhalang mga pakpak nito'y biglang bamuka at tinakpan ng buong kalangitan. Ang lahat ng halimaw na gawa sa yelo sa paligid ay naging agos ng tubig sa isang iglap. Damaloy ang mga ito papasok sa katawan niya. Ang life points ng Ice Phoenix na halos maubos na, ay biglang napuno sa loob lang ng isang segundo. Ang ganitong klase ng pandaraya na instant full status, ay nagdulot ng pagkablanko ng isip ko. Nakamit nito ang pagiging halos immortal sa pamamagitan ng pag-absorb sa mga summon nito. Ang buhawing kasunod nito, ay para bang gustong wasakin ang bawat pulgada ng aking mga kaliskis. Ang Dragon Breath na ibinuga ko ay hindi pa man lang nabubuo. Nang apulahin na ito ng napakalamig na hangin. Yung sobrang lamig, hindi talaga kayang labanan ng isang ordinaryong halimaw. Ang halos 5,000 kong magic defense ay parang naging walang silbi sa harap niya. Ang mga kamay at paa ko ay nagsimulang magyelo mula sa dulo. Sa aking pagkatakot, nalaman ko na ang mana level niya ay biglang tumaas ng higit sa doble. Pagkatapos niyang lamunin ang sarili niyang uri, kahit ang mga base stats nito ay tumaas ng sobra-sobra. Ang aking kamalayan ay nagsimulang lumabo sa gitna ng matinding lamig. Tanga, takbo, nagkamali ka ng kalkula, hindi natin siya kaya. Narinig ko lang ang naghihinagpis na sigaw ni Nekomata na umaalingaw sa aking tainga. Pagkatapos noon ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang muli akong magkamalay, isang maputi at malinaw na kalangitan sa isang manyebeng kapatagan ang bumungad sa akin. Ang matinding kirot sa buong katawan ko ay nagpapaalala sa akin ng matinding laban kanina. Pilit kong tiniis ang panghihina,
At ginamit ko ang isang healing skill. Kahit naubos na ang aking mahika. Kahit paano ay nakakagalaw na ako ng kaunti. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. At nakita ko ang dalawang binti na nakabitin sa tapat ng ulo ko. Sinundan ko ng tingin ang mga binti pataas. At doon ko lang napagtanto na ito pala yung 3 kilometro kataas na higanteng USA. Akala ko ang nakakatakot na halimaw na ito ay sasamantalahin ng pagkakataon para lumunin ako ng buo. Hindi ko inasahan na habang wala akong malay. Tahimik niya pala akong binantayan sa loob ng isang buong araw. Pakiramdam ko pa nga sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ay mayroong kakaibang hindi ko maipaliwanag. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagpakita ng labis na pagkagulat ang higanteng USA. Nakakapag-usap tayo. Marunong ka ring makipag-usap gamit ang isipan. Hindi ko na ininda ang pagkailang. Tinanong ko siya kung ano ang mga nangyari. Itinagilid ng higanteng USA ang leeg nito at humajak-jak. Pasensya na, masyado na kasi akong matagal na buhay. Medyo mahina na ang memorya ko. Pero ang nagligtas sa iyo, hindi ako, kaibigan mo. Ang nilalang na tinatawag na Nekomata ay biglang sumagi sa aking isipan. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Sa huling sandaling iyon, ginamit niya ang buong lakas niya para ihagis ako papalayo sa teritoryo ng Ice Phoenix. Gago, takbo, mali ang kalkulo mo. Hindi natin siya kaya, gago. Iligtas mo ko, ha? Dahil kung hindi na kita bibigyan ng anak alternasyon. Agad akong nilamon ng matinding konsensya. Dahil sa sobrang kayabangan at pagiging kampante ko. Kaya siya napahamak. Halos hindi ako makahinga sa pakiramdam na wala akong magawa. Kung hindi lang para iligtas ako. Hindi siya mahuhulog sa bibig ng halimaw na yon. Habang nakatingin sa kailaliman ng lambak ng yelo, desperado akong nagtanong. Matandang guro, sabihin ninyo sa akin, patay na ba talaga si Nekomata? Ang higanteng USA ay tumingin sa kailaliman ng lambak ng yelo at bumantong hininga. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi pa patay ang kaibigan mo? Hindi pa patay, patandang guro. Anong ibig ninyong sabihin na hindi pa patay si Nekomata? Sinabi niya sa akin na alam ng Ice Phoenix ang isang ipinagbabawal na pamamaraan ng pagnanakaw na tinatawag na banal na pagpapalit laman at buto. Ang pamamaraang ito ay kayang dahan-daang gawing isang kontroladong kristal na yelong puppet ang isang buhay na nilalang. Batay sa kakayahan ng Nekomata na iyon, ang proseso ay maaaring tumagal ng halos 2 linggo. Basta't mapatay mo ang Ice Phoenix sa loob ng 2 linggo. Maaari pang mailigtas ang Nekomata na iyon gamit ang healing magic. Ang 2 linggong iyon ay ang huli kong pag-asa para matubos ang aking kasalanan. Muling nag-alabang apoy ng paghihiganti sa aking mga mata. Matandang guro, salamat po sa pagsasabi ninyo sa akin ng katotohanan. Alam ko na ang dapat kong gawin. Nakangiting sinabi ng matandang halimaw na masyado lang siyang matagal nang nabubuhay. At naghahanap lang ng isang batang torch dragon para malibang. Nakita niya agad ang aking nakatagong lahi kahit 2 beses na akong nag-evolve. Sinabihan niya akong gamitin ang aking kakayahan ng katotohanan para makita kung sino talaga siya. Kung gayon, pasensya na po sa aking gagawin. Ginamit ko ang mata ng katotohanan sa napakalaking nilalang na ito na tumatakip sa langit at araw. Babylon, level 4,136. Ang rango ng isang maalamat na super god beast. At ang mahabang listahan ng mga question mark na nangangahulugang hindi siya matatalo. Naramdaman kong nanginig ang aking kaluluwa. Ito ay isang nilalang na mas nakakatakot ng maraming beses kaysa kay Leviathan. Sino ka ba talaga? Ang makapangyarihang nilalang na ito na nakipaglaban sa milyon-milyong demonyong Diyos ay kalmado lang na tumingin sa malayo. Inamin ni Babylon na magkahenerasyon sila ni Leviathan. Kahit na mas mataas ng 60 level ang kanyang antas, matagal nang nawala ang kanyang pagka-Diyos. Mas mataas ka sa kanya ng 60 level pero hindi mo pa rin siya matalo. Napuno ako ng pagtataka sa mandirigmang ito na para bang isang buhay na fossil. Hindi ba't lahat ng mga halimaw na kinalaban mo ay mas mataas ang level sa iyo? Pero hindi mo ba sila lahat napatay? Hindi ako nakasagot sa tanong pabalik ni Babylon. Dati, siya at si Leviathan ay parehong nagsisilbing pinakahuling tagabantay. Dahil sa pagod na ako sa pagpatay. Kaya ako napadpad dito sa 2 palapag ng kapatagan ng yelo para takasan ang mundo. Sundan. Sinabi niyo na sa buong kasaysayan, maliban sa akin. Iisa lang na Diyos ang nagmay-ari ng katotohanan. Iyon ba ang Diyos mula sa panahon ng sinaunang digmaan ng kadiliman? Halatang nabasa ni Babylon ang pagnanais kong maging natatangi. Bakit? Iniisip mo ba dati na ikaw lang ang nag-iisa? Namula ang mukha ko pero hindi ako makatanggi. Hindi mo kailangang itanggi. Sinabi nito sa akin na buhay pa hanggang ngayon ang Diyos na iyon. At sobrang makitid ng kanyang pag-iisip. Sa oras na malampasan ko ang dungeon at mapansin niya ako, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakang wawasak sa akin. Pero sa ngayon, mas nag-aalala ako para kay Nekomata na nasa matinding panganib. Anong tinatawa mo? Wala lang. Pinagtatawanan ko lang ang sarili ko sa labis na pag-aalala. Hindi ko pa nga kayang harapin ang Ice Phoenix. Pero iniisip ko na agad ang mga problema pagkatapos kong malampasan ang dungeon. Kahit na hindi ko muna iniisip ang tungkol sa ultimate boss. Pero hindi pa rin mapakalma ang kaba sa loob ko. Sundan. Kaya ko ba talagang talunin ng Ice Phoenix at iligtas si Nekomata? Ginabayan ako ni Babylon gamit ang tingin ng isang pantas. Nasa dungeon ka. Sa lahat ng mga halimaw na napatay mo, mayroon bang hindi mas mataas ang level kaysa sayo? Kahit na hindi nito kayang sirain ang mga patakaran para turuan ako ng mga pamatay na atake. Tinuro naman nito ang direksyon para makahanap ng solusyon.
Ang pagiging malakas ay hindi isang alamat. Ang bawat alamat ay nabubuo dahil may isang taong lumikha ng hindi mabilang na himala. Salamat po, Sundan. Naiintindihan ko na. Huminga ako ng malalim, at muling naglakad patungo sa nagyayelong lambak ng kamatayan. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang malungkot ngunit magandang huling ngiti ni Nekomata. Mayroon pa akong 9 na araw para likhain ang himalang iyon. Kayang maging immortal ng Ice Phoenix sa pamamagitan ng paglamon sa mga Ice Puppet. Kailangan ko lang patayin ang lahat ng halimaw sa palapag na ito. Para tuluyan kong maalis ang alas niya. Notification. Ang intensified growth ay na-upgrade na. Ginamit na unlock points, 4 na po. Kasalukuyang level, 2. Naramdaman ko ang rumaragasang potensyal sa paglaki sa loob ng aking katawan. Naghagis ako ng isang ice pack na lumikha ng sonic boom patungo sa malalim na lambak. Libu-libong mga ice valley kite ang agad na nagalit at sabay-sabay na lumipad na parang tinatakpan ang langit. Isang bagsik na hindi pa napapantayan ang makikita sa aking mga mata. Sige, lumapit kayo. Sa loob ng 9 na araw, lilipulin ko ang Ice Valley. Kayo ang mauuna. Anunsyo. Ang mga purong lahi ng Kodo Beast ay extinct na. Gantimpala sa pag-ubos, 20 unlock points ang naidagdag. Napalugmok ako sa yelo, sakim na humihinga ng hangin. Sa loob ng 6 na araw, para akong isang baliw. Nilipol ko ang 11 uri ng mga demonyong puppet beast. Hindi mabilang na beses akong nasa bingit ng matinding kakulangan sa oxygen at pagka-shock. Anunsyo. Tumaas na ang level sa 16. Kasabay ng pag-apaw ng gintong liwanag, unti-unting gaman ang aking pakiramdam. Sa wakas, naunawaan ko na ang tunay na diwa ng gantimpala ng Truth Mission. Malinaw na ito ay ang paghahati-hati sa pinakaasam na layunin sa hindi mabilang na madugong mga hakbang. Ngayon, mayroon akong 416 na unlock points bilang aking huling puhunan. Ang Dragon Perception ko ay umabot na sa max level. Ang Taisho Dragon Breath ay pinalakas hanggang sa level 5. Pati na ang aking damage immunity sa physical at wind attributes ay nag-evolve na sa Sukdulen. Dahil kailangan kong alisin ang immortal na kakayahang magpagaling ng Ice Phoenix. Kailangan kong gamitin ang natitirang oras para patayin ang lahat ng mga Ice Crystal Monster. Kasalukuyang sinusuri ng Ice Phoenix ang itlog na yelo kung saan nakakulong si Nekomata. Hindi niya maintindihan kung bakit nakayanan ng mahinang nilalang na ito ang 10 araw ng assimilation. Malinaw pa rin nakikita ang ngiti sa mukha ni Nekomata sa kabila ng pagkakayelo. Iyon ay isang damdamin mula sa kaibuturan ng kanyang kamalayan na lumalaban sa pagkasira ng kanyang mga sel. Napakatatag ng iyong kalooban, kahit pa napasailalim ka sa aking mahika sa loob ng 10 araw. Ang iyong katawan ay hindi pa rin nagpapakita ng kahit kititing na pagkasira. Puno ng isang baluktot na paglalamang ang mga mata ng Ice Phoenix. Kumbinsido siyang si Nekomata ang magiging pinakamahusay na kalaro para sa kanyang mahal na anak. Tiniyak pa nga niya, na ako, na nakaranas ng matinding takot, ay hinding-hindi na maglalakas loob na bumalik. Magpumiglas ka hanggat gusto mo. Hindi darating ang iyong kasama. Matapos masaksihan ng munting dragon na iyon ang aking kapangyarihan, at pinalad pang makaligtas, hindi na siya maglalakas loob na gambling pa ang aking katahimikan. Iyan ang likas na ugali ng mga nilalang. Bilang ganti sa pagdala niya sa iyo sa akin, hindi ko na rin siya hahabulin. Hinipo niya ang ibabaw ng itlog na yelo na para bang humahaplos ng isang obra maestra. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Ang pinakamagandang regalo ay nangangailangan ng panahon para mabuo. Hihintayin kita, hindi mo na kailangang maghintay. Ihahatid na kita ngayon din sa anak mo. Ang boses ko'y parang kulog na sumabog sa tahimik na pugad ng yelo. Sa sobrang gulat, biglang itinaas ng Ice Phoenix ang kanyang mapagmataas na ulo. Sa tangkad kong mahigit 1 metro, para lang akong langgam sa malawak na kapatagan. Pero bawat hakbang ko'y may dalang matinding hanggerang pumatay na babad sa dugo. Ang aking level 5 na Dragon Smite ay nagpayanig pa sa buong paligid. Paano nangyari to? Nakita mo na ang kapangyarihan ko. Bakit ka pa naglakas loob na bumalik? Huminto ako sa paglakad at buong pagmamalaking tumingala sa maladyos na halimaw na ito. Ang nanlilisik kong mga pulang mata ay nakatutok sa lalamunan ng Ice Phoenix. Dahil sa sobrang diin, tumulo ang kulay asul na dugo mula sa aking mga kuko ng dragon. Bakit, ka? Sa wakas ay nagpakita ng takot ang mapagmataas na ibon ng yelo. Sa kanyang mga mata, 9 na araw ang nakalipas, isa lang akong laruan na madali niyang madudurog. Pero ang ipinagmamalaki niyang matalas na pakiramdam, ay walang tigil na nagpapadala ng babala sa kanyang utak. Ang nilalang na anyong dragon sa kanyang harapan ay nag-evolve na sa puntong nakamamatay na ito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka? Wala akong interes na makipag-usap pa sa'yo. Ang yelo sa ilalim ng aking mga paa ay nabasag at lumipad ako pataas na parang isang bulalakaw. Ang malakas na pag-atake ay sumabog sa kanyang magandang mukha. Hindi tumatalab sa akin ang mga pisikal na atake. Nakalimutan mo na ba ang hirap na dinanas mo noong huli? Umungol ito at nagbuga ng hininga ng Frost Dragon na kayang magpayelo ng kaluluwa. Kahit na mayroon akong pinakamalakas na attribute immunity, naramdaman ko pa rin ang sobrang lamig na tumatagos sa buto. Pero mabilis akong nawala sa kanyang mabagal na paningin. Nasa itaas, baliw na bruha. Nakatayo ako sa taas na 1,000 metro sa himpapawid. Habang minamaliit ang halimaw na ito na nag-aakalang isa siyang Diyos. Ang Dragon's Breath na nabubuo sa aking bibig ay nagbago na mula sa kulay asul patungo sa kulay kahel na kayang sirain ang lahat. Ang instinct ng Ice Phoenix na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ang pagdating ng kamatayan.
Walang tigil itong nag-ipon ng mahika para bumuo ng 5 Frost Fortress sa itaas ng kanyang ulo. Pero sa mga mata ko, ang ganitong klaseng depensa ay puro butas na. Naging padalos-dalos nga ako sa paghamon sa iyo noong nakaraan. Pero ganoon ka rin. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang pagmamaliit mo sa akin noon. Hinayaan mo akong mabuhay, sumagad na sa sukdulan ng pag-expand ng mga baga ko, at lahat ng mahika sa katawan ko ay kumukulong-kulo. Tusok ng langit ng kawalan. Isa yang high tier na god skill na nakuha ko sa halagang 300 unlock points. Ang kulay kahel na dambuhalang palaso ng apoy ay bumagsak na parang nagliliyab na araw. Sa isang iglap, pinasingaw nito ang mga ulap. Ang tanggulang sinasabing immune sa lahat ng attribute ay naging kasing nipis lang ng papel sa harapan nito. Ang Ice Phoenix na may mahigit 10,000 magic defense ay agad tinusok na parang mainit na kutsilyong humiwa sa mantikilya. Isang nakakakilabot na sigaw ang agad na umalingaw-ngaw sa buong lambak. Bumagsak ako sa lupa na parang bakal na pako, habang malamig ko siyang pinapanood na naghihingalo sa sarili niyang dugo. Isang tira lang, at nabawasan ko na agad ng halos kalahati ang life points at stamina niya. Paanong naging ganito ako kalakas? Ang isang magic beast na kasing level mo, ay siguradong may appraisal skill ka, di ba? Tingnan mo para sa sarili mo. Walang pag-aalinlangan kung pinakawalan ang nakakasapal kong bloodline pressure. Habang nanlalaki ang mga mata nito sa takot, ganap nang nalantad ang aking pinag-ibayong data. Ang god level passive na bloodline optimization. Ang nagpalakas sa aking kapangyarihan ng ilang ulit. At sa pamamagitan ng level compensation, tuluyan nitong binura ang agwat sa aming level. Sa harap nito ngayon, isa na akong demonyong Diyos na hindi matitinag. Wala nang pangatlong pagkakataon. Ibalik mo siya sa akin. Nais mo rin bang sirain ang kapayapaang mahal na mahal ng aking anak? Umatungal ang Ice Phoenix, at bigla nitong ibinuka ang mga pakpak nitong kayang takpan ang buong kalangitan. Ang malakas na haganat ng hangin, ay tila pilit na binubuksan ang buong lambak. Hali kayo, mga papay ko, maging aking lakas. Nagbalak itong gamitin ang dambuhalang hukbo sa Ice Valley para piliting ibalik ang dati nitong lakas. Sayang lang at nanatili lang akong nakatayo ng walang emosyon habang pinapanood ang palabas nito. Sa loob ng 10 segundo, walang kahit isang ice puppet na lumitaw. Sa wakas, bumakas sa mukha ng Ice Phoenix ang takot na tila napagtantong may mali. Pinasak ko agad ang magandang panaginip niya ng may mapanlokong ngiti. Kahit na malakas ang mga papay na gawa ng flesh god, kailangan nito ng napakalaking divine consciousness para mapanatili. Ang 300,000 papay na ipinakalat mo sa Ice Valley ay naubos ko ng patayin sa loob ng 9 na araw. Ipinakita ko ang daan-daang sugat sa aking katawan na abot hanggang sa buto. Lahat ng ito ay mga medalyang iniwan ng hindi mabilang na beses kong paglakad sa bingit ng kamatayan. Ikaw ay bilanggo ng mga trahedya ng nakaraan, habang ako, sa hinaharap lamang nakatingin. Nakatali ka sa mga anino ng iyong mga mahal sa buhay. Habang ako, ginamit ko ang kanilang dugo at laman upang pandayin ang aking kalooban. Babylonia, nang marinig niya ang pangalang iyon, nang inig ng husto ang kanyang katawan dahil sa matinding galit. Ang matandang yun na ayaw mamatay. Walang katapusang mahika ang mabilis na nagtipon sa kanyang 7 kulay na mga pakpak. Mamatay kayong lahat, ang buong mundo ay magyeyelo. Sa sandaling ito, inigil ko ang aking hininga at nag-ipon ng lakas, pumasok sa pinakamalakas na posture sa pakikipaglaban sa buong buhay ko. Selyo ng langit at lupa, ang absolute zero na lamig ay agad na nagpayelo sa lahat ng bagay at ginawa itong solid. Panusok ng kalawakan, ang dambuhalang palaso ng apoy na aking pinakawalan ay parang pagsabog ng isang mapanirang bituin. Ang matinding init at ang libu-libong taon ng lamig ay marahas na nagbanggaan sa kalawakan. Ang liwanag na ito na tila lumilikha ng panibagong mundo. Ang nagpawala ng kulay sa buong mundo sa sandaling iyon. Pinanood ko ang pinuno ng 2 layer habang unti-unti siyang natutupok sa dagat ng apoy. Bago siya malagutan ng hininga, sa wakas ay isiniwalat niya ang obsesyon na matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto ko lang namang maging tulad ng dati, na ang lahat ay mamuhay ng payapa, na lahat ay manatili sa tabi ko at ng aking anak, na wala ng patayan sa mundong ito. Ang kanyang pira-pirasong boses ay puno ng pananabik sa nakaraan. Pero ang ginawa mo ay mas malupit pa kaysa sa pagpatay. Sa pamamagitan ng pagkukwento ni Babylonia, naunawaan ko ang malagim na kasaysayan sa likod ng layer na ito. Dati, isa itong paraiso. Ngunit winasak ito mismo ng Panginoon ng dungeon, si Leviathan. Ang Ice Phoenix, upang labanan ng tadhana, ay hinayaan ang sarili na maging ang halimaw na pinakagusto ng tiranong iyon. Ayokong hayaan na mangyari ang gusto ni Leviathan sa mundong ito. Gusto ko lang protektahan ang kapayapaan ng 2 layer, at putulin ang sumpa ng mga magical beast na isinilang sa dungeon. Ang kanyang mga mata na parang kristal, ay dahan-daang pumikit sa mga huling sandali. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unti niyang pagguho, mahina akong tumugon. Tawad, hindi ko kayang maging kasing dakila mo. Ang masyadong malaking pangarap ay isang bulalang na maglalaho. Ang tanging hiling ko lang ay wala ng mahal sa buhay ang muling mawawala sa akin. Sa sandaling sinabi ko ang tunay kong nararamdaman. Nakita ko ang bahagyang ginhawa sa kanyang mukha. Ang katawan ng Ice Phoenix ay tuluyang naging pinong-pinong piraso ng yelo. Anunsyo, ang level ay tumaas na sa 17. Anunsyo, ang pangunahing misyon ay natapos na. Natanggap na ang 80 puntos na gantimpala. Dahil sa pagbagsak ng pinuno, mabilis na nawawala ang matinding lamig sa 2 palapag. Sa tumpok ng mga labi, nakakita ako ng isang bolang nyebe na may banayad na asul na liwanag. Ano to? Teka,
Hindi ba ito ang Divine Core? Ang 3 kilometrong higanteng si Babylon ay muling misteryosong lumitaw sa likuran ko. Sinabi niya sa akin, ito ay isang bagay na kapag bumagsak ang isang napakalakas na nilalang. Isang pambihirang kayamanan na napakaliit ng tsansang makuha. Munting nilalang. Sinwerte ka. Ito yung kayamanan na kapag namatay ang isang halimaw na may level na 150 o higit pa, ay may tsansang isa lang sa 1,000 na makuha. Sa bigla niyang pagsulpot, muntik na akong mapatalon sa gulat. Grabe naman kasi ang paraan mo ng pagpapakita. Kailan ka pa dumating? Space magic lang naman. Nakapagtataka ba? Ang kanyang walang pakialam na tono ay muling nagparamdam sa akin ng kilabot mula sa huling pinuno. Divine Core. Habang hawak ko ito, tinitigan kong mabuti ang maliit na bowl ang may mahinang liwanag. Pinalakas ng huling 2 level ng aking Dragon Sense ang kakayahan kong makaramdam ng kayamanan. Sinasabi sa akin ng kutob ko na isa itong pambihirang kayamanan sa mundo. Para saan to? Tanong ko kay Babylon. Nakatitig si Babylon sa mga nagkalat na piraso ng yelo na naiwan ng Ice Phoenix. At bumulong ng may komplikadong emosyon. Noon, hindi sa ayaw kong tulungan kayong mag-ina, kundi dahil wala talaga akong laban kay Leviathan. Patawad, ginawa ko na talaga ang lahat noon. Hindi ako umimik, ito ang lumang issue niya. Matagal bago siya lumingon pabalik at tiningnan ang God Core sa kamay ko. Kapag namatay ang isang magical beast na level 150 pataas, mayroon itong isa sa 1,000 tsansa na mag-drop ng God Core. Mukhang lumalabas lang ang God Core kapag namatay na. Walang God Core sa loob ng katawan ng magical beast habang buhay pa ito. Maraming iba't ibang gamit ang God Core. Sa panig ng mga tao, bawat isang God Core ay napakahalaga. Ito ang pangunahing materyales sa pagpanday ng mga Holy Sword. Sa panig naman ng mga Diyos, ang God Core ay pwede ring gamitin para pataasin ang kanilang experience points na halos walang katapusan. At para sa aming mga magical beast, ang pinakadirektang paraan ng paggamit nito ay kainin ito. Kainin. Nakakain pala to. Sinubukan kong kagatin. Ang tigas. Lalakas ka kapag kinain mo to. Ipinaliwanag sa akin ni Babylon ang mga quality level mula pula hanggang lila. Itong kulay cyan na God Core ay mataas na ang kalidad. Bonus na lang ang mga attribute. Pagkatapos lunukin ang God Core, ang pinakamahalagang function nito ay makakakuha ka ng isang skill ng magical beast na yon. Isang libreng skill. Agad na nagliwanag ang mga mata ko. Syempre, imposibleng makuha ang isang rare skill tulad ng Bone Flesh God Substitute. Hindi lumalabas ang mga rare skills sa mga God Core, kahit na walang God skill. Sapat na ang direktang pagkuha ng isang malakas na atake para magbago ng husto ang lakas ko. Tiningnan ko ang mga labi ng Ice Phoenix at naisip, hindi ko kayang ipagpatuloy ang prinsipyo mo. Pero itong pagkakataon para sa paghihiganti, tatanggapin ko. Nga pala, Senior Babylon, hindi mo ba gusto? Pasubak kong tinanong ang opinyon ng Big Boss. Pero tinitigan ako ni Babylon na parang nakatingin sa isang tanga. Agad kong naintindihan, para sa isang level 413 na tulad niya. Ang kaunting dagdag lakas na ito ay hindi man lang sapat para sa kanya. Hindi na ako nag-alinlangan pa. Isang lagok kong nilunok ang God Core. Isang mainit na enerhiya ang biglang kumalat sa aking mga kamay at paa. Sakto sa oras, tumunog ang prompt ng katotohanan. Notification, na-absorb na ang God Core. Bagong skill, na-unlock na ang selyo ng langit at lupa. Ang galing. Ito ang signature ultimate move ng Ice Phoenix. Dati, puro Taisho Sky Piercing lang ang gamit ko para sa matinding pinsala. Ngayon, mayroon na akong malakas na Ice Attribute Control at Area Magic. Kapag pinagsama pa ang kakayahan ko sa yelo at apoy, tumaas ng ilang beses ang aking tactical flexibility. Naramdaman ko ang enerhiya ng yelo at apoy na namumuo sa kaliwat kanan kong kamay. Halos mabaliw ako sa saya. Matapos matutunan ng bagong skill, walang tigil akong nagmadali papunta sa Ice Egg kung saan nakasil si Nekomata. Sa isang bagsak, dinurog ko ito. Mahigit kalahati pa ang natitira sa HP niya. Agad kong ginamit ang heal. Naglaho ang kadiliman sa kanyang paningin. Idinilat ni Nekomata ang kanyang mga mata. Ang unang-una niyang nakita ay ang aking puno ng sugat pero nakangiting mukha ng dragon. Hanggang kailan mo pa balak matulog? Tinitirikan na ng araw yung puwet mo. Natigilan si Nekomata ng ilang segundo bago siya natauhan. Wow, animal ka. Alam ko na darating ka para iligtas ako. Bigla siyang napahagulgol. Para siyang cannonball na sumalpok sa yakap ko. At niyakap ako ng mahigpit na mahigpit. Halos malagutan ako ng hininga sa pagkakasiksik sa dibdib niya. Bumaba pa nga ng malaki ang HP ko. Hanggang sa pumuti na ang mga mata ko. Sa kanya lang namalayan at binitawan ako. Animal ka. Sorry. Masyado lang akong na-excite. Okay ka lang ba? Nanghihina akong bumagsak sa sahig. At sumagot habang bumubula ang bibig. Parang nakita ko si Lolo sa kabilang pampang ng ilog, kamakawi sakin. Pinapapunta na raw ako. Nang mahimasmasan ako, mabilis kong ikinwento ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Nang mabanggit ko na si Babylon ang final boss. Itong kawawang catgirl ay 6 na beses hinimatay sa sobrang takot. Sa 4th floor, nagsimula nang magkaroon ng maraming maliliit na kalaban. Ang mga halimaw ay lagpas na sa level 150. Sa oras na iyon, posible kang makakuha ng ibang God Cores. Kahit na hindi masyadong maganda ang kalidad. Pero siguradong lalakas ka ng husto. Alam ko kung sino ang huling target mo. Pero pinapayo kong huwag mo nang ituloy yan. Hindi lang ikaw ang nag-iisa sa mundong ito. May mga halimaw na kayang lumaban sa mas mataas na level sa kanila. Bago kami umalis, sa bunganga ng kuweba,
Binigyan ako ni Babylon ng huling babala. Kahit na ang evolution mechanism ko ay nagpapalakas ng stats ko ng higit sa normal. Ang talino at kalidad ng mga halimaw sa 4th floor ay hindi na may kukumpara sa 3rd floor. Ang mga level 100 na halimaw doon ay posibleng mayroon ng mas nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Salamat po, Senior. Pero hindi po ako si Suko. Kung makakaligtas po ako, babalikan ko po kayo kapag may pagkakataon. Tumalikod ako at kasama si Nekomata, buong tapang kaming tumalon sa daanan pababa. Sa mga oras na ito, ang level ni Nekomata ay biglang tumaas sa level 76 dahil sa party buff. Pinanood ni Babylon ang pag-alis namin. At napangiti siya ng makahulugan. Habang nahuhulog, isang mainit na hangin na parang hot spring ang sumalubong sa amin. Ang makapal na maso ay parang gustong tumagos sa bawat butas ng balat para pumasok sa katawan. Peste, ang taas ng maso, content sa hangin ng 4th floor. Kahit mabilis ang pagbagsak, pinagpawisan ng malamig si Nekomata sa takot. Tinitigan ko ang papalapit na liwanag sa ibaba. Ang ganitong kapal ng maso, sa paligid, ay parang matinding lason para sa mga mahihina. Paglagpas namin sa mga ulap, ang tumambad sa amin ay mga rainbow-colored lava na pumapaitaas sa kalangitan. Ang langit ay nababalutan ng makukulay na aurora, at ang lupa naman ay kulay matingkad na pula. Para kaming nahulog sa isang mundo ng malalakas, na tuluyang binago ng maso. Peste, may mga halimaw sa ibaba. Sumigaw si Nekomata habang tinuturo ang landing point. Nakita ko, iyon ay 7 dambuhalang snail snake na may habang 10 metro. Nagbubuga sila ng maitim na lilang usok na nakakalason. Nag-aabang sa paglapag ng kanilang biktima. Ang quasi-high tier na demonic beast, ang rainbow poison snail snake. Umaabot sa level 134. Nekomata, naiintindihan. 100 flowers windside. Ginamit ko ang mental focus para suportahan ang atake niya. At nagpakawala ng heaven and earth ceiling. Bawat hiwa ng hangin ay may kasamang nagyayelong enerhiya na kayang magpayelo ng kaluluwa. Ang 3 snail snake na pinakamalapit ay agad na nahiwa at naging mga piraso ng yelo. Grabe, ang taas ng experience. Tuwang-tuwa ako sa notification ng experience na galing sa truth. Sa ganitong bilis, malapit ko nang makuha ang aking ikatlong evolution. Maging experience points ko kayo. Tumalon ako na parang spring. Binugahan ng dragon breath ang mga natitirang kalaban. Pero biglang may kumislap sa paligid nila. At bigla na lang silang naglahon na parang bula. Iyon ay high level na space magic na kahit ako ay hindi pa kabisado. Agad kong naramdaman ang ilang killing intent mula sa aking likuran. Sakto, gusto ko ring matutunan yan. Pero kailangan ng 50 unlock points sa skill tree. Masyadong mahal. Kung mayroon kayong divine core sa loob ng katawan nyo, hayaan ninyong tikman ko, Aber. Bahagyang ngumisi ang gilid ng aking bibig. Handa nang harapin ang kawili-wiling laban na ito. Anunsyo, level up, kasalukuyang level, 18. Nang ang huling snail snake ay tuluyang naging giniling. Sa wakas ay natanggap ko na ang level up notification. Pero itong libo-libong experience ay kulang na kulang para sa 300,000 kakailanganin ko. Itong mga halimaw na gumagamit ng space magic ay mas mahirap palang kalabanin kaysa sa inakala ko. Nag-isip-isip ako habang tinitingnan ang bago kong mga kuko ng dragon model. Kung makakuha lang ako ng isang divine core na may space magic, siguradong panalong-panalo na yun. Dahil para piliting ma-unlock ang ganitong bagay sa system tree, kailangan ng buong 50 puntos. Kasama ang Nekomata, nagsimula na naman kaming mag-explore dito sa kaibang ika-4 na level ng espasyo. Ang sahig dito ay puro rainbow-colored lava na may temperaturang umaabot sa 10,000 degrees. Sa pagitan ng mga bundok ay puno ng magkakakonektang mga tulay na bato. Para itong isang dambuhalang sapot ng gagamba. Habang nililinis ko ang mga halimaw na humaharang sa daan, papalapit na ako sa level 19. Sa loob lang ng kalahating oras na paglalaban, naramdaman ko ang kakaibang bigat na hindi ko pa naramdaman noon. Katatapos lang talunin ng Nekomata ang mga harpy sa himpapawid. Nang bigla na lang siyang nanghina at napaluhod sa lupa. Ayos ka lang ba? Agad akong lumapit para tulungan siya. Pero nakita kong paubos na ang life energy niya. Ang espasyo pala sa ika-4 na level ay mayroong malupit na katangiang humihigop ng mana. Kaya ko pang panatilihin ang kondisyon ko dahil sa passive skill kong super speed regeneration. Pero ang Nekomata na mahina ang pundasyon ng mana ay hindi talaga kakayanin ang ganitong klase ng pagkaubos. Habang sobra akong nag-aalala, biglang binalot ng kadiliman ang kalangitan. Kung hindi mo na kaya, maging pagkain na lang kita. Kasabay ng isang malakas na dagandong. Isang dambuhalang gagamba na tumatakip sa langit ang bumagsak sa harapan namin. Trinity, level 233, isang high rank na halimaw. Isa itong dambuhala na may habang 1 kilometro. Ang 8 mahahabang binti nito ay bumaon ng malalim sa mga bundok. Ito ang unang beses na nakakita ako ng basic stats panel, na may nakakatakot na stats na lampas sa 100,000. Ang Eye of Truth ay walang tigil na naglabas ng matingkad na pulang babala. Babala, ang nilalang na ito ang boss ng ika-4 na level. Babala, masyadong malaki ang agwat ng lakas ninyo sa kalaban. Umatras na sa laban sa lalong madaling panahon. Ang boss pala rito ay hindi nagbabantay sa exit, kundi siya pa mismo ang nangangaso ng mga kalaban. Sa sandaling natigilan ako, ang dambuhalang paa ng gagamba ay bumagsak na parang itim na kidlat. Ang ganitong klase ng bilis ay higit pa sa aking limitasyon. Sa sandaling iyon, hindi na talaga makagalaw si Nekomata, at wala na rin akong maatrasan.
Sa harap ng ganoong klaseng mapanirang puwersa, agad akong nalagay sa sitwasyong tiyak ang kamatayan.